Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Lola Ismael, pagod na po ako. Kanina pa tayo naglalakad eh. Malayo pa ba yung bahay ni Tio Mauro? Ako nga rin po. Kung hindi lang sana inihabilin sa atin ng tsuhin mo ang bahay niya hindi sana tayo mapapadpad dito. Bakit? Nasaan na po ba si Tio Mauro, Lolo? Ewan ko, Benny. Alam naman nating lagalag siya. Kung saan siya nakakarating at hindi malaman kung kailan uuwi. Palibhasa kasi walang pamilya. Ewan ko nga po kay Tio kung bakit hindi siya nag-asawa eh. Pabayaan na natin siya. Desisyon niya yun sa buhay Benny, wala na tayong pakialam doon. Teka, sandali. Magpahinga na muna tayo. Mukhang malaki na ang pinagbago ng lugar na ito Ano pong ibig yung sabihin, Lolo? Parang hindi ko nakabisado ang baryo ng tiyo mo. Matagal na rin kasi magmula nung nagpunta ako rito. Isa pa, medyo masukal na. Parang inabandona na Isang mapagpalang araw po, Kabanong, pati na rin po sa mga kabangers natin at mga kayanggaw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Benny. Isa rin po ako sa naadik na pakinggan kayo. Kagaya ng ibang tagapakinig ninyo, gusto ko rin marinig ng ibang tao ang kwento ko. Itong ibabahagi ko po ay nangyari nung hindi pa ako nagkaroon ng asawa. Buhay pa noon si Lolo Ismael at siya ang kasama ko sa karanasan at sa kwento kong ito. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sige na. Maglakad na ulit tayo at mukhang maaabutan tayo ng dilim. Ayun ang dano. Halika na nga. Tahakin na natin yan po. Sige po. Teka po, Lo. Parang nalalamig ako at tumatayo ang mga balahibo ko sa batok Iba rin po ang pakiramdam ko rito Parang hindi lang mga taong nakatira rito. Baka naninibago ka lang po. Huwag mo nang pansinin yan. Dumiretso na lang tayo ng lakad. Ayun po, Lo. May 3 taong naglalakad. Papunta po sila sa direksyon natin. Tamang-tama po. Magtanong na lang tayo sa kanila para hindi na tayo maligaw sa pagpunta sa bahay ng Tio Mauro ba? Ay, mas mabuti pa nga po, Lo. Mukhang taga rito lang din naman po sila O siya, sige na. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Binilisan namin ni Lolo ang paglalakad hanggang sa makasalubong na namin ng 3 tao. Napatitig ako sa kanila at sa hindi ko malamang dahilan muli akong nakaramdam ng kilabot. Napansin kong parang mga misteryoso sila, pero pinili kong huwag nang sabihin yon kay Lolo. Napansin ko rin ang kakaibang pagtitig ng 2 lalaki sa amin at animoy naghalo ang tuwa nila at pananabik sa amin. Bahay ba ni Mauro? Nandun lang sa bandang unahan. Dumiretso lang kayo. Teka, ano po palang pangalan ninyo? Bago lang kayo rito Ako si Ismael. At ito nga po ko naman si Benny ang pangalan niya. Tama ka. Nandito lang naman kami para pansamantalang mga laga sa bahay niya mabuti naman po kung ganon. Halos hindi na rin kasi umuwi ang lalaking yun Ako naman po si Matias. Yung mga kasama mo, Matias, ano ba ang pangalan nila? Ay nako, Mang Ismael.
pabayaan nyo na yung dalawang yan. Tingin pa lang alam mo ng suplado Ako na lang ang kausapin nyo. Oo, sige na, Matyas. O paano? Magpapatuloy na kami sa paglalakad. Salamat pala sa pagbibigay mo ng impormasyon sa amin, ha? Walang anuman po, Mang Ismael. Kita na lang po tayo sa susunod, ha? Inom po tayo minsan ng tuba. Ayun, gusto ko yan. Sige, pumasyal ka minsan sa bahay ng pamangking ko. Magdala ka ng tuba. At ako naman ang bahala sa magiging pulutan. O sige po, Mang Ismael. Penny, mauna na kami ha. Nagmamadali itong dalawa O siya sige, magpapatuloy na rin kami. Baka marami pa kaming aayusin sa bahay ni Mauro Nagpatuloy kami ni Lolo sa paglalakad at nang medyo nakalayo na kami, nilingon ko ang bahaging dinaanan nilang tatlo. Sinunod namin ang itinurong direksyon ni Mang Matyas hanggang sa matanaw na namin ang bahay na tinutukoy niya. Agad kaming lumapit doon ni Lolo at kinuha siya sa isang paso. Tama nga ang sabi niya sa akin dati. Dito niya iniiwan sa halamang ito ang susi. Ang tao talagang yan, Hindi niya iniisip na baka may ibang makaalam nito at pasukin ang bahay niya. Baka naman po wala po siyang ibang pinagsabihan, Lolo. Baka nga. O tara na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga po. Sige po, Lo. Sana naman walang kalat sa loob. Sa halip na makapagpahinga tayo ngayong araw, baka maglinis pa tayo nang wala sa oras Siguro naman po, Lo. Mukhang maayos naman dito sa labas Kung may kalat man dito, mga tuyong dahon lang na mula sa puno. Pagkapasok namin sa bahay ni Tio Cabanong, pareho kaming nakahinga ng maluwag nang makita naming maayos ang kalagayan ng mga gamit doon. Dahil dito, nagdesisyon na muna kaming magpahinga. Kinahapunan, nagpasya si Lolo na magluto na para sa hapunan namin. Maswerte kami dahil puno ang bigasan ni Tio. Kaya wala kaming naging problema noon. Nang maluto na ang sinaing namin, kumain na kami saka nagpasyang tumambay sa labas ng bahay. Maganda rin pala sa baryong ito, Sobrang tahimik. Aakalain mong walang nakatira rito Oo nga po, Lo. Paano na lang kung may mga aswang pala rito, no? Baka mapalaban tayo sa kanila nang wala sa oras. Ikaw talaga, Benny, Binata ka na ha, pero ang likot pa rin ng isipan mo. Huwag ka magsalita ng ganyan, Martes ngayon. Ano naman po kung araw ng Martes ngayon, Lo? Kapag mga ganitong araw, malakas ang pandaman nila. Hindi natin dapat sila pinag-uusapan. Mamaya baka marinig nila tayo bisitahin pa nila tayo dito. Sige ka. Ay, ganun po ba? Pasensya na po, Lo. Hindi ko rin po kasi alam ayos lang po. At saka, kahit na bisitahin naman nila tayo rito hindi ka dapat na matakot. Dati akong albularyo Alam ko kung ano ang gagawin ko. Lalabanan ko sila kung sakali man. Tutulong naman po ako sa inyo, Lo. Baka kaya ko naman po sila Ikaw ang bahala. Basta hanggat nasa panig tayo ng kabutihan, hindi tayo dapat matakot na labanan ng kasamaan. Nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan nang may maaninag akong taong nakatayo sa labas ng bakuran. Sinabi ko yung kay Lolo, pero nang lingunin niya, nawala yon. Nang mga panahong yon, nagpaalam ako kay Lolo para tingnan yon at nang makalabas na ako sa bakuran ni Tio Mauro, nakita ko ang isang babae na nagmamadaling umalis. Hinintay ko pang mapalingon siya sa akin at nang hindi na nangyari yon, nagmadali akong bumalik kay Lolo para ikwento sa kanya ang nakita ko. Pabayaan mo na yon. Baka taga rito lang yon. Malamang nakuryoso lang siya dahil may tao na rito sa bahay ng Tio Mauro mo. Sa bagay, baka nga po. Paano naman kung isusumbong niya tayo sa kapitan ng baryong ito? Baka kung ano pa ang gawin nila sa atin Akong bahala. Ipapaliwanag ko sa kanila kung bakit tayo narito. Yun kung pakikinggan nila tayo. Kung lahat lang sana nang nakatira dito, katulad ni Mang Matyas, no? Sigurado po na makakasundo natin sila kaagad.
May punto ka riyan, Apo. Basta, nandito tayo para alagaan ang bahay ng tiyo mo. Hindi tayo nagpunta rito para makipag-away. Teka nga po, Lo. Mukhang narinig ko na po yung linyang yan, ah. Kanino naman, Apo? Hindi ko na po matandaan eh. At saka, matagal na rin po yun. Teka po, susubukan kong alalahanin, ah. Ay nako, sige na. Pumasok na tayo sa bahay. Gabi na. Mas maigi kung matutulog tayo ng maaga. Bukas, subukan nating makipagkilala sa mga tao rito. Sige po. Hindi pa rin po kasi nawawala yung pagod ko eh. Tara na, Apo. Pagkapasok namin ni Lolo, naglatag kagad kami ng banig. Pagkalapit niya ng likod niya sa higaan, agad siyang nakatulog. Ako naman kabanong, kahit na anong gawin ko, hindi ako dinalaw ng antok. Naisip kong baka dahil namamahay, kaya minabuti kong hayaan na lang ang sarili ko kung kailan ako tuluyang lukubin ng antok. Sa kabutihang palad, biglang lumamig ang simoy ng hangin, kaya napahikab ako. Nagpatianod na lang ako sa antok hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, Apo, maligo ka na ron at na makagala na tayo sa baryo. Hindi mo ba naalala yung sinabi ko kagabi? Makikipagkilala tayo sa mga taga rito. ay, oo nga po pala, no? Sige po, Lo. Sandalit maliligo po muna ako. Bilisan mo lang, ha. Hindi rin naman tayo magtatagal eh. Kailangan nating malinisan ng bakuran. Napakaraming tuyong dahon na nalagas dito eh. Sige po, Lo. Teka lang po. Sige na. Kunin mo na lang yung sabon sa aparador. Doon ko kasi nailagay yun eh. Luto na rin yung agahan natin kaya kumain na rin muna tayo bago tayo umalis. Sige po, Lo. Dahil nakaramdam na rin ako ng pananabik, minadali ko ang pagligo ko. Pagkatapos kong magbihis, kumain kami ni Lolo ng agahan saka nagpa siya nang umalis. Nang mga panahong yon, kabanong, pareho kaming nagtaka dahil wala kaming nakitang kahit na isang bahay. Naisip naming hanapin ang bahay ni Mang Matyas, kaya nagpatuloy lang kami sa pagmamatsyag. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin nang may makita kaming bahay sa hindi kalayuan. Apo, maliban sa bahay ni Tio Mauro mo mukhang yan lang ang bahay na nakatirik dito sa baryo ah. Oo nga po, Lo eh. Hindi po kaya yan yung bahay ni Mang Matyas? Ang sabi po kasi niya, dito rin siya nakatire. Halika, alamin natin. Hindi natin malalaman yan kung hindi tayo magtatanong. Teka po, parang may nakita po akong alin na dumungaw sa bintana eh. Baka siya po yung asawa ni Mang Matyas, Lo. Baka nga, Benny. Sige na, lumapit na tayo doon. Sige po, Lo. Tayo na po. Basta huwag kang maging pasaway, ha? Mga dayo lang tayo rito. Kailangang makibagay tayo sa kanila. Opo, tatandaan ko po ang sinabi niyo, Lo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami ni Lolo sa tapat ng bakuran ng ali. Pagdating namin doon, napatitig ng masama ang ahali sa amin. Napangiti naman si Lolo kaya ganun na rin ako. Kasunod nun, binati siya ni Lolo saka tinanong kung taga ron ba si Mang Matyas. Hindi sumagot ang ali. Sa halip, lumabas siya ng bahay at padabog na naglakad palapit sa amin. Napatres pa ako ng ilang hakbang noon para si Lolo na ang humarap sa kanya at makipag-usap. Ano kailangan niyong dalawa? Bakit kayo nandito? Dahil lang ba kayo rito? Pasensya ka na sa disturbo ha. Naglalakad-lakad lang kasi kami rito hanggang sa makita namin ang bahay na yan. Ano naman sa akin ngayon? Ano ba talaga sadya ninyo rito sa baryo? Ako nga pala si Ismael. At ito naman ay ang apo kong si Benny. Nandito kami para pansamantalang tirhan yung bahay ni Mauro. Pamangkin ko kasi siya. Si Mauro. Nasa na ba siya? Medyo matagal ko na kasing hindi siya nakikita rito ah. Ako nga pala si Aida. Pasensya na ho kayo sa sinabi ko ha. Hindi kasi ako sanay na may mga dayo rito eh. Walang anuman, Alda. Naintindihan ka namin. Siya nga pala, may kakilala ka bang Matyas? Taga rito rin daw siya sa baryo ninyo eh.
Matyas. Halos dito na ako lumaki, Mang Ismael. Pero wala ako nakikilalang may ganyang pangalan. Baka dayo lang rin siya rito. Ang sabi niya sa akin, taga rito daw siya eh. Nagkayayaan pa nga kaming uminom ng tuba kahapon. Wala ho talaga eh. Baka naman nagkukunwari lang siyang taga rito. Ay nako, Mang Ismael. Huwag po kayo masyadong dumidikit sa kanila ha. Baka aswang ang nakasalamuhan ninyo. Aswang? Mukhang hindi naman eh. May alam ho ba kayo patungkol sa kanila? Kasi madalas kasi ako nakakarinig ng mga paghuni nila sa paligid. Ay, hindi masyado. Alam mo kasi, sa pinanggalingan namin, may mga aswang din. Ay, sandali. Napansin lang namin, Alda ha. Bakit ba halos walang kabahayan dito sa baryo ninyo? Parang abandonadong nayon na to eh. Walang kabahayan? Ay nako, baka mali lang ho kayo ng dinaanan ninyo. May mga tao rin naman dito sa baryo. Yun nga lang, halos lahat sa kanila, mga abala. Gabi na ho kung umuwi. Ay, ganun ba? O siya, magpapaalam na kami ha. Nagtitingin-tingin lang kasi kami sa buong baryo eh. Ay sige ho, pero kung may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin ha. Pagkatapos ng kaunting usapan kasama si Aling Alda, nagpaalam na kami ni Lolo. Bago tuluyang makalayo sa tapat ng bakuran nila, may narinig pa akong boses ng batang lalaki. Napalingon ako ron, pero napakunot noo ako kaagad nang wala naman akong nakita. Inisip kong baka guni-guni lang yon at minabuting huwag nang isipin ang patungkol doon. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Lolo hanggang sa tuluyan na kaming nakabalik sa bahay ni Tio Mauro. Lo, mabait din po pala si Aling Alda, no? Pero may napansin ako sa kanya kanina eh. Ano naman yun, Apo? Parang ang likot po ng mga mata niya. Hindi rin po siya makatitig ng mata sa mata eh. Tapos, parang natataranta siya na ewan habang kaharap niya tayo. Hindi ba, sabi nga niya, hindi siya sanay na may mga dayo rito. Baka medyo tensyonado lang siya. Hayaan mo na, Apo. Kapag madalas niya tayong makita baka maging panatag na rin ang kalooban niya sa atin. At saka, isa pa pulo. May narinig din akong boses ng isang bata kanina eh. Hindi ko nga lang alam kung totoo yun o baka guni-guni ko lang kasi napakatahimik ng paligid eh. Wala naman akong nakitang batang kasama ng aling yun ah. Kaanak lang niya na naiwan sa loob ng bahay. Hindi ko nga po alam, Lo eh. Sige lang, iisa lang naman po yung baryo natin eh. Malalaman din po natin kung sino yon. Pabayaan mo na lang yon. Ano naman kung may anak siya, di ba? Ang importante, hindi niya yun sinasaktan. Hello, bakit po kaya wala nang ibang bahay rito? Ang sabi po niya, may iba pang nakatira rito. Bakit kaya parang wala nang ibang tao? Yan nga din ay pinagtataka ko eh. Hinibot naman natin ang halos kabuuan ng baryo. Wala talagang bahay at tao. Pero baka nga tama si Alda. Hindi lang talaga natin narating ang ibang parte ng baryong ito. Pansamantala kaming nagpahinga ni Lolo Kabanong. Pagkatapos noon, sinimulan na namin ang paglilinis ng loob ng bakuran ni Tio. Buong maghapon kaming naglinis doon. At pagkain saka inom ng tubig lang ang naging pahinga namin. Kinagabihan, dahil pareho kaming pagod ni Lolo, maaga kaming nagpahinga. Makalipas ang ilang araw, naging normal naman ang pananatili namin doon. Subalit isang gabi, naaalimpungatan ako na makarinig ako ng malakas na pag-iyak ng isang bata. Babangon na sana ako sa kalalabas ng bahay pero natigilan ako na magsalita si Lolo. Benny, saan ka pupunta? Malalim na ang gabi ah. Sa labas lang po, Lo. May titingnan lang po ako ron. Babalik din po kagad ako. Ano naman ang titingnan mo ron ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na delikadong lumabas tuwing gabi dito? Liblib ang baryong ito. Hindi natin alam kung ano ang gumagala rito kapag tulog na ang mga tao. May narinig po kasi akong iyak ng bata, Lo eh. Parang katulad po nung narinig ko nung papalayo na tayo sa bakuran ni Aling Alda. Akala ko ba'y guni-guni mo lang yon, Benny? Yun nga din po ang akala ko.
Pero narinig ko po talaga eh. Baka po kung kailangan niya ng tulong. Sandali po, lalabas ako para tingnan ko yon. Kung lalabas ka, isasamahan na kita. Hindi natin alam kung ano yon. Mamaya baka patibong lang pala yun ng mga aswang. Sandalit kukuha ko ng itaka po. Sige po, Lo. Ikaw, kumuha ka ng sombrero at baka mabati ka pa sa labas. Kahit wag na po. Hindi naman po siguro tatalab sa akin yung mga ganyan-ganyan eh. Binata na po ako. Ay nako, sundin mo na lang ako. Para naman yan sa kaligtasan mo eh. Sige na, bababa na tayo at may dala na akong itak. Ay, sige lang po, Lo. Sandali lang po, kukuha ko. Bilisan mo at teka, may umiiyak nga sa hindi kalayuan ah. Yan ba yung narinig mo kanina, Apo? Opo, Lo. Yan nga po. Kung ganun, tara na. Parang kailangan talaga ng tulong ng batang yun ah. Kay sa akin ni Lolo ang isang itak, saka lumabas na kami sa bahay. Nang naroon na kami, iginala namin ang paningin namin at inalam kung saan banda nang gagaling ang pag-iyak ng bata. Nang mapagtanto naming dalawa ni Lolo Ismael ang pinagmumula noon, nagpasya na kaming puntahan siya. Hindi rin naman kami nahirapan dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin nang may marinig kaming pag-angil. Panandalian kaming natigilan ni Lolo at nagmatsyag muna sa paligid. Mukhang hindi lang tayo narito sa labas ngayon ah. May ibang nilalang na gumagala rito. Ano po ba yung mga yan, Lolo? Aswang po ba? Kung hindi ako nagkakamali oo, mga aswang yan. Pero ipanalangin mo na mabangis na hayop lang yan. Mas delikado para sa batang yun kapag may mga ganong nilalang na gumagala rito. Baka naman po, kung yung batang yan talaga yung pakay nila, kailangan po na mailigtas natin siya at nang maibalik natin siya kay Aling Alda. Oo, Apo. Kaya tayo na. Maganda ka na lang at baka harangan tayo ng mga nilalang na yan. Sige po, Lolo Ismael. Hawak ko na rin po yung itak ko. Huwag lang po sila magkakamali sa gagawin nila. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ng mga yan. Shhh! Pagka magsalita ng ganyan, baka mas mapagdiskitahan kanila. Wala tayong ibang pakay rito kung hindi ang iligtas ang bata kung talagang kailangan niya ng tulong. Sige po. Tayo na po, Lo. Tara na, Benny. Dahil mas naging malakas ang pag-iyak ng bata, naging madali sa amin na matagpuan ang kinaroroonan niya. Nang mga ilang dipa na lang ang layo namin sa kanya, natigilan kami nang may humarang sa amin na 5 nilalang. Napalunok ako ng laway dahil yun ang unang beses kong makakita ng ganoong nilalang. Nakita rin namin na may 2 aswang na nakahawak sa bata at pinipigilan siya ng mga yon upang hindi makatakas. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ang pakay niyo sa bata? Tudukutin niyo siya at bibiktimahin? Lo, mukhang hindi sila sasagot ah. Ano po kaya kung labanan natin ng mga yan? Tutal naman, nakaharang na sila sa daraanan natin eh. Wag muna, Apo. Madadaan pa naman natin siguro sa pakiusapan ng mga ito eh. Isa pa, mga dayo lang tayo rito. Kailangan natin makisama sa kanila. Pero mukhang matitigas sa mga ito eh. Sige po, kayo po ang bahala, Lo. Mga kaibigan, ano ba ang pakay niyo sa batang yan? Ako na mismo ang nakikiusap sa inyo, pakawalan niyo na siya at hayaan makauwi. Siguradong hinahanap na siya ng nanay niya eh. Wala, Lo. Nagmamatigas po talaga. Ano pong gagawin natin ngayon? Binabala ko kayo. Umalis kayo sa daraanan namin at ibigay niyo sa amin ang bata. Kung hindi, mapipilitan kaming labanan kayo. Napaangil ang mga nilalang dahil sa sinabi ni Lolo. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake sa amin ang 5 aswang. Kahit na medyo nag-aalangan ako, hinawakan ko na lang ng mahigpitang itak ko. Sa isang pagsenyas ni Lolo, sinalubong namin ang mga nilalang. Dahil sa liksi ng paggalaw nila, nahirapan kami ni Lolo na labanan sila. Subalit nang umusal na si Lolo ng dasal, napansin kong naging mabagal ang mga yon. Apo, makakaya ko ng 5 aswang na ito. Nabawasan na ang liksi nila eh. Iligtas mo na yung bata mula sa 2 aswang na yon. Hindi po, Lo. Tutulungan ko po muna kayo.
Huwag na. Mas mahalagang mailigtas ang bata. Baka kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yan sa kanya. Unahin mo siya. Saka mo na ako tulungan. Kontrolado ko pa naman ang sitwasyon eh. Sige po. Tutulungan ko na po muna siya. Lalabanan ko yung dalawang yun. Basta mag-iingat ka ha. Huwag kang maging kampante sa kanila. Aswang sila at may kakayahan silang higit sa atin. Sige po, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Kakayanin ko po sila. Hindi na nakasagot si Lolo Ismael nang atakihin siya ng mga aswang kabanong. Nang makita kong makakaya na niyang labanan ng 5 nilalang, nagmadali akong lumapit sa bata at sa 2 aswang. Nagsimula nang magpumiglas ang bata, kaya mas hinigpitan ng isang aswang ang pagkakahawak sa braso noon. Napaangil naman ang isang aswang at agad na sumugod sa akin. Itinoon ko ang buong pansin ko sa nilalang at nilabanan ko yun ng buong tapang. Hindi ko alam kung ilang minuto ang naging labanan namin hanggang sa tuluyang ko na siyang napabagsak. Apo, tinagay ng isang aswang yung bata. Habulin mo, dali! Sige po, Lo. Pero teka, saan banda po sila nagpunta, Lo? Doon! Mukhang papunta sila sa pinakapusod ng gubat. Sige na, Apo! Susunod na lang ako sa inyo. Alam mo namang medyo mahina na ang tuhod ko eh. Mas mabuti po kung hintayin niyo na lang po ako dito. Ako nang bahala sa aswang na yon. Hindi, Apo. Sasama ako at baka kung may iba pang aswang na nag-aabang sa iyo ron. Kayo pong bahala, Lo. Noon din, nagmadali kaming maglakad ni Lolo para sundan ang aswang at ang bata. Makaraan ng ilang sandali, naaninag naming may gumagalaw sa hindi kalayuan. Kinutaban akong sila ang hinahabol namin. Kaya tumakbo na ako para maabutan sila. Hindi na ako nakalingon pa kay Lolo dulot ng pagmamadali ko. Sa kabutiang palad, nagawa ko silang abutan. Kinagat ng bata ang kamay ng aswang kaya napasigaw ang nilalang. Dulot ng galit niya, hinawakan niya ng mahigpit ang 2 braso ng bata. Aswang! Pakawala mo ang batang yan at hayaan mo akong ibalik sa mga magulang niya. Kuya, tulungan po ninyo ako. Papatayin nila ako. Ayaw ko pa po mamatay eh. Maawa po kayo sa akin. Makinig ka sa akin, nilalang. Kapag ayaw mo talaga, mapipilitan akong itulad ka sa mga kasama mo. Bibigyan kita ng pagkakataon para mabuhay. Narinig mo sinabi niya? Kawalan mo daw ako. Hindi ako sasama sa inyo. Pakawalan mo na siya. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi, mapipilitan akong patayin ka, aswang! Narinig mo sinabi ni Kuya. Pakawalan mo daw ako. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama. Ayaw mo talaga makinig ha? Sige, kung hindi ka makukuha sa pakiusapan, dadaanin na lang kita sa labanan. Umangil ang aswang at agad nitong itinulak ang bata. Sa isang pagkisap ko ng aking mga mata, lumundag sa akin ang nilalang. Hindi ko napaghandaan yon, kaya nawalan ako ng balanse. Nagmadali namang umibabaw sa akin ang nilalang na nooy naglalaway na. Dahil nabitiwan ko ang itak ko, naghanap ako ng ibang bagay na pwedeng gamitin. Saktong may napansin akong nakausling bato sa lupa. Kaya pinilit kong ipihit ang katawan ko at dulot ng pagbuwelo ko nabagok roon ang ulo ng aswang. Susubukan pa sana niyang manlaban kaya inulit ko yun hanggang sa matuluyan siya. Patay na ang aswang na ito. Mabuti na lang talaga, naisang ko siya. Kuya, ito pong itak nyo. Ako nga pala si Kevin. Ano pong pangalan nyo? Benny, yan ang pangalan ko. Teka, si Lolo Ismael nga pala. Kailangan natin siyang balikan sa dinaanan ko. Pero bago yan, ililigpit ko na muna itong bangkay. Wag na po, Kuya Benny. Wala rin naman po makakakita niyan eh. Paano mo naman nasabi, Kevin? Wala po kasing ibang tao sa baryo na ito. Umalis na raw kasi silang lahat dito. Kami na lang po naiwan. Anong ibig mong sabihin? Teka sandali. Ikaw ba yung anak ni Aling Alda? Ikaw yung batang narinig kong umiiyak nung nagpunta kami sa kanya? Opo. Ako nga po yun, Kuya. Kung ganun, kailangan ka pala naming ihatid sa inyo. Sigurado nag-aalala na siya sa'yo. Malamang, hinahanap ka na niya ngayon. Ayoko, Kuya. Hindi na po ako uuwi sa amin.
Gusto ko na pong umalis sa baryong ito eh. Oh, bakit naman? Dahil ba sa mga aswang na gumagala rito? Si Nanay Alda po kasi, O bakit? May problema ba kayo? palagi po kasi niya akong sinasaktan eh. Ewan ko nga ba kung bakit, pero simula nun, parang mainit na ang dugo ni Nanay Alda sa akin. Eh bakit naman? Baka naman may ibang dahilan kaya palagi siyang galit. Di ko nga po alam eh. Basta, ayaw ko na pong umuwi sa kanya. Mas mabuti pa pong maging palaboy ako eh. Basta ayoko na po sa kanya. Ay nako, sige na. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Balikan na muna natin si Lolo at kanina pa siya naghihintay eh. Nagmadali kaming naglakad pabalik sa kinaroroonan ni Lolo. Napangiti na lang ako nang makitang napahinto nga siya at mas piniling hinintay na lang kami. Bago umuwi, siniguro namin na iligpit ng maayos sa mga bangkay ng aswang. Pagkatapos noon, nagkasundo kaming umuwi kasama si Kevin. Pagkarating namin sa bahay, kinausap namin ni Lolo ang bata. Ayaw ko po munang umuwi sa amin, Lolo Ismael. Kung po pwede po sana, dito na lang po muna ako. Eh, bakit naman, Kevin? Sigurado ako na hinahanap ka na ng Nanay Alda mo. Sigurado nga po, pero kung makikita po niya ako, sigurado rin po ako na sasaktan niya ako. At bakit naman? Anak ka niya, di ba? Palagi ka ba niyang sinasaktan? Opo, kahit po konting kasalanan ko lang po, pinapalo po niya ako. Kung hindi man, pinapaload po sa munggo. Eh, napakalupit naman pala ni Aling Alda sa'yo. Ako nga hindi nakaranas ng ganyan kay Lolo eh. Ewan ko nga po ba, Kuya Benny? Parang hindi po niya ako totoong anak. Kung saktan niya kasi ako, parang isa akong hayop eh. Eh baka naman gusto ka lang niyang disiplinahin, Kevin. Hayaan mo, ihahatid ka namin pa uwi. Ako na mismo kakausap sa kanya. Gusto po, ayoko pong umuwi. Malamang, kahit na nalagay na ako sa alanganin, sigurado po ako na ako pa rin ang pagagalitan niya at sasaktan. Ano ba yan? Lolo Ismael, ano po kaya kung dito na lang po muna sa atin si Kevin? Eh hindi po pwede, Apo. Hahanapin siya ni Alda. At kung makita man niya itong bata dito sa atin, eh siguradong idedemanda niya tayo. Mas ligtas si Kevin kapag nasa bahay niya siya. Eh paano po kung meron ngang gumagalang aswang dito? Baka po kung dukutin po nila ulit si Kevin. Teka Kevin, paano ka nga ba nagawang dukutin ng mga aswang? Lumabas ka ba sa bahay ninyo? Sinaktan po kasi ako ni Nanay Alda. Lalabas lang naman po sana ako para magpawala ng sama ng loob, pero sa hindi ko inaasahan, hinabol ako ng mga aswang. Napatakbo ko hanggang sa gubat eh. At doon, naabutan na po nila ako. Ay nako, si Alda talaga oh. Totoo bang may mga aswang sa lugar na ito? Bakit parang wala namang ibang kabahayan dito? Talaga pong wala na pong kabayan dito, Lolo. Halos lahat ng mga nakatira dito umalis na raw po eh. Yan pong sabi ni Nanay Alda sa akin. Eh, bakit naman? Saka kung umalis sila, bakit naman kayo nagpaiwan dito? Hindi ba't masyadong delikado para sa inyo? Hindi na nakasagot si Kevin sa naging tanong ko nang may marinig kaming tinig sa labas ng bahay. Natahimik kaming tatlo at nagkatitigan. Makaraan ng ilang sandali, may tumawag sa pangalan ni Lolo Ismael. Agad na napasenya si Lolo na papasukin na muna sa kwarto si Kevin. Pagkapasok ng bata, lumabas ng bahay si Lolo at tinarap si Aling Alda. Mang Ismael, may nakarating po bang bata rito sa inyo? Kanina kasi narinig ko pang iyak niya eh, pero biglang nawala. Bata? Eh kanina may narinig kaming iyak ng bata pero wala namang nagawi rito. Eh bakit naman Alda? May nangyari ba? Wala naman po, Mang Ismael. May narinig po kasi ako kanina pero kung sakali mang may mapadpad dito, pwede bang ihatid niyo po sa bahay? Ay siya sige. Ako nang bahala. Kapag meron nga, hindi ko na ipagpapaumaga. Ihahatid ko na kaagad sa inyo. Maraming salamat, Mang Ismael. Paano? Mauna na po ako sa inyo. Ay sige na. At medyo inaantok na rin ako eh. Ingat ka sa pag-uwi mo ha. May mga narinig akong nilalang na humuhuni sa paligid eh.
Sige po, Mang Ismael. Basta po, wag po niyong hayaan na makalayo kung sakali ang bata, ha? Napadungaw ako sa bintana para sundan ng tingin si Aling Alda. Nang nakalayo na siya, minabuti kong pumasok sa kwarto at naabutan ko si Kevin na nakatalukbong ng kumot doon habang nakasiksik sa isang sulok. Ibinalita ko sa kanyang wala na ang nanay Alda niya, kaya nakampante siya at lumapit sa akin. Natatakot po ko, Kuya Benny. Sigurado, babalik siya dito hanggat hindi pa ako nakakauwi. Ano kaya kung umuwi ka na lang kaya sa inyo? Baka mas lalo siyang magalit kapag nalaman niyang nandito ka lang sa amin. Ayoko po. Hindi na po ako uuwi sa amin. Kilala ko mga asyong na dumukot sa akin eh. Hindi ako maaaring magkamali. Kakilala rin sila ni nanay. Kakilala? Paano nangyari yon? Basta po, Lolo Ismael. Sa tuwing iginagapos kasi ako at ikinukulong ni nanay sa kwarto, sumisilip ako sa siwang ng dingding. Pumupunta sila sa bahay at may kung ano silang pinagkakaabalahan. Kung ganun, marami pala sila. Teka, baka mga kabaryo lang naman ninyo sila. Ang sabi kasi ni Aling Alda, may mga tao rin naman dito. Kaso, abala lang sa mga trabaho nila tuwing araw. Po, wala na po mga tao dito. Sigurado po ako. Parang ang abandonado na ang baryo namin eh. Kami lang po ni nanay ang nakatira dito. Saka kung may tao man, baka sa taga-ibang baryo yun na napadpad lang dito para mangaso o mangahoy. Sigurado ka ba, Kevin? Talaga nga pong wala, Kuya Benny. Si nanay lang at ako. Tsaka si Mang Mauro. Pero hindi ko na po siya nakikita dito eh. Nauna nang nawala ang mga tao dito. Tapos, pagkaraan lang ng ilang linggo, nawala rin siya. Teka, matagal na bang wala rito si Mauro? Opo, Lolo Ismael. Halos mag-iisang taon na pong nakaalis ang mga tao sa baryo namin eh. Kasabay din nun, nawala na rin si Mang Mauro. Pareho kaming nagtaka ni Lolo dahil sa sinabi ni Kevin. Nagpakwento pa kami ni Lolo Ismael kay Kevin patungkol sa mga pangyayari sa baryo nila. Nalaman din naming madalas ngang nandun si Mang Matya sa kanila. Kagaya ng mga nilalang na muntika ng dumukot sa kanya. Nang masiguro na naming wala nang ang aswang sa paligid, minabuti naming matulog na muna. Kinabukasan, Benny, Kevin, dito lang muna kayo sa bahay ha. Aalis muna ako. saan po kayo pupunta, Lo? Ang aga pa. Huwag po ninyong sabihin kay nanay na nandito ko ha. Baka po kasi kapag nabawi niya ako, kung ano na pong gawin niya sa akin eh. Huwag ka mag-alala, Kevin. Hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon para saktan kanya ulit. Maraming salamat po, Lolo. Walang anuman. Sige na, aalis na muna ako. Huwag kayong lalabas sa bahay ha. Baka kasi umaaligid lang si Alda. Benny, ikaw na muna ang bahala kay Kevin ha. Opo, Lo. Mag-ingat po kayo ha. Bumalik po kayo kaagad. Oo, hindi rin naman ako magtatagal eh. Maglalakad-lakad lang ako para kahit papaano mapanat ang mga buto ko. Titingin na rin ako sa paligid at baka may ibang tao rito. Nang makalis na si Lolo, minabuti ko munang magmatsyag sa paligid. Kahit pa na merong araw, hindi ko maiwasang kutuban ng hindi maganda. Naalala ko ang nangyaring sagupaan namin sa mga aswang at napaisip akong baka may kasunod pa yon. Nang masiguro kong walang ibang tao sa paligid, minabuti kong bumalik na lamang sa loob ng bahay. Wala namang tao dito sa baryo ninyo eh. Hindi kaya naging mga aswang silang lahat? Hindi ko po alam, Kuya Benny. Pero yan din po ang kutob ko eh. Kaso nga lang, kapag tinanong ko si nanay, hindi naman siya sumasagot. Kadalasan nga, kapag nag-uusisa ako, sinasaktan pa niya ako eh. Ang lupit pala talaga ni Aling Alda sa iyo no? Sa bagay, unang pagkakita ko pa lang sa kanya, parang may kakaiba na sa kanya eh. Kung hindi ko nga lang po siya nanay, at kung may iba lang ako malalapitan, iniwan ko na po siya eh. Bakit? Nasaan na bang tatay mo? Hindi ko rin po alam, Kuya Benny. Ang sabi lang sa akin ni nanay, namundok lang. Pero
Parang hindi rin po ako sigurado kung totoong sinabi niya sa akin eh. Baka naman naging rebelde siya, Kevin. Uso rin ba yun dito sa inyo? Mukhang hindi naman kuya. Mas marami pa rin pong mga aswang dito kaysa sa mga rebelde. Marami kasi akong naririnig na paghuni sa labas ng bahay namin eh. Lalo na kapag bilog po ang buwan. Baka naman pati kayo. Mga aswang ah. Naku, hindi naman siguro. Ni minsan kasi hindi ko pa naman nakitang magpalitan yung si nanay eh. Saka hindi rin ako nauuhaw at nagugutom sa dugot laman ng tao. Baka magalit ka sa akin ha. Binibiro lang kita para gumaan ang pakiramdam mo. Alam kong hanggang ngayon, natatakot at nababahala ka pa rin. Oo nga Kuya Benny. Hanggang ngayon po, natatakot pa rin po ako. Sigurado ako na babalikan ako at hahanapin ang mga aswang na yun. Hindi natin nahayaan ang mga aswang na yun na makuha ka. Kung konektado nga ang nanay mo sa mga aswang na yun, malamang pakikiusapan niya ang mga aswang na bawiin ka. Pero kung konektado siya sa kanila, sigurado na isa na rin siyang aswang. Ewan ko nga po sa kanya. Basta, ni minsan kasi hindi ko pa po siya nakitang naging ganun eh. Teka, baka hindi alam ni Aling Alda ang pandudukot sa iyo ng mga aswang. Baka gusto siyang traidorin ng mga yun. Baala sila. Basta ako, ayoko na pong umuwi sa amin. Ayoko rin dukutin ng mga aswang. Ayoko po talaga Kuya Benny. Kalma lang. Wala kang dapat na ipag-alala, no? Hindi ka namin ibibigay ni Lolo sa kanila. Hindi rin kasi natin alam kung anong totoong motibo ng mga aswang eh. At saka, hindi rin natin alam kung anong plano ni Aling Alda. Salamat po talaga sa inyo Kuya Benny. Kung wala kayo kagabi, siguradong nagawa na ng mga aswang ang gusto nilang gawin sa akin. Magpasalamat rin tayo sa Diyos. Itinadhana niyang mapatpat kami rito sa pinakadulong baryo ng San Joaquin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan namin nang makarinig kami ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at napalunok ng laway ko nang makita si Mang Matyas na may hawak na itak. Sinira niya ang tarangkahan ng bakuran namin saka nagmamadaling lumapit sa tapat ng pinto. Ilang beses pa siyang kumatok kaya sinenyasan ko si Kevin na magtago na muna. Minabuti kong pagbuksan si Mang Matyas saka inusisa ko siya kung bakit siya naroon. Nasaan na ang bata? Alam kong nandito siya. Ho? Sinong bata ho ba yung tinutukoy ninyo? Ako lang naman po mag-isa rito ha. Umalis kasi si Lolo Ismael eh. Alam ko na nagsisinungaling ka, binata. Naamoy ko eh. May naamoy akong bata sa loob. Ilabas mo na siya kung ayaw niyong madawit sa gulo. Madawit sa gulo? Ano bang ibig niyong sabihin, Mang Matyas? Ang batang yon, hindi niyo dapat siya tinatago. Siya ang salot sa baryong ito. Siya ang rason kung bakit nawala ang mga nakatira dito. Teka ho. Bakit naman ho ninyo nasabi yan? Ano po ba nagawa niya? Nung ipinanganak siya, may kung anong sakit ang nagkalat dito. Marami ang nagsialisan at ang mga nanatili, naging mga aswang sila. Teka, sandali. Kagabi, may narinig kaming ingay sa labas ha. Parang mga aswang yun eh. Hindi kaya yun yung taga ritong naging aswang? Malamang sila nga. Kaya kailangang ibigay mo sa akin ang bata. Kami nang bahala sa kanya. Alam namin ang gagawin para mawala ang sumpa ng lugar na ito. Hindi ho. Wala naman ho akong may bibigay sa inyo eh. Wala rito yung bata. At kung ano man ang naaamoy nyo, baka ho guni-guni nyo lang ho yun. Sige, pagbibigyan kita. Aalis ako. Pero hindi ibig sabihin na naniniwala ako sa sinabi mo. Babalik ako dito sa susunod na mga araw. At kapag hindi pa rin nyo ibinigay sa amin ang bata, pagsisisihan nyo maglolo yan. Pagkatapos niyang magwika, napasulya pa siya sa bahay. Ilang sandali pa, walang lingon siyang umalis. Noon lang ako nakahinga na maluwag. At bago ko pumasok sa bahay, tiniyak ko munang nakalayo na siya. Medyo naguguluhan ako sa mga nangyayari, kaya nang wala na si Mang Matyas, pumasok ulit ako sa loob ng bahay para usisain si Kevin.
Hindi po totoong sinabi niya. Baka gusto lang po niyang sirain ako para ilabas niyo po ako, Kuya Benny. Mabuti na lang talaga nagmatigas ako sa kanya. Itinanggi ko sa kanya na nandito ka eh. Nagbanta pa nga siya eh. Ganun po talaga lalaki niyo, Kuya Benny. Nagtatapang-tapangan sa mga taong inaakala niyang mahihina. Subukan lang niyang gumawa ng masama. Kala siguro niya eh, basta-basta lang niyang matatalo si Lolo. Hindi kami papayag na makuha kanila. Maraming salamat po, Kuya Benny. Walang anuman, Kevin. Basta, huwag ka lang lalabas ng bahay ah. Hindi natin alam kung kailan babalik si Mang Matyas. Pati na yung nanay Alda mo. Natatakot nga po ako eh. Hindi ko alam kung anong posible nilang gawin sa akin. Baka po kung saktan ako ni nanay at baka patayin po ako ni Mang Matyas. Huwag ka matakot. Nasa poder ka namin. Makakagulo muna at magkakamatayan bago ka nila makuha. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan ni Kevin at hindi namin namalayan ang oras. Nang malapit ng dumilim, nagpasya na muna akong magluto para sa magiging hapunan namin. Nakatapos na ako sa pagsasaing at pagluluto ng magiging ulam namin, subalit napansin kong hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin nakakauwi si Lolo. Kinutuban ako ng hindi maganda kaya pumunta ako sa sala. Kevin, hindi pa rin ba dumarating si Lolo Ismael? Gabi na oh. Baka kung napano na siya. Hindi pa nga po, Kuya eh. Saan ba siya nagpunta? Wala naman siyang kakilala sa lugar nito. Isa pa, wala rin namang kabahayan dito, hindi ba? Baka po nakarating siya dun sa kabilang baryo, Kuya Benny. Ano naman ang gagawin niya ron? Saka, sinabi rin naman niya kanina na babalik din siya kagad. Ay naku, hindi na maganda kutob ko, Kevin. Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya? Naisip ko lang, baka may hindi magandang nangyari sa kanya. Baka dinukot siya ng mga aswang. Pero makakaya naman po niyang labanan ng mga yun kung sakali, di po ba? Oo, alam ko. Ang iniisip ko lang, baka sobrang dami ng mga aswang at hindi niya kinaya. Patandaan na kasi siya. Ano naman po kaya ang posibleng dahilan niyan, Kuya? Malakas ang kutob ko na dahil dun sa pagpunta namin dito sa baryo ninyo. O kung hindi man, gagamitin nila siya para mabawi ka. Kung ganun po, Kuya Benny, uwi na lang po ako sa bahay namin. Ayos lang po sa akin na saktan ako ni nanay. Basta magliligtas lang po si Lolo Ismael. Hindi mo kailangan gawin yan. O sige ganito, dumito ka lang sa bahay. Magtago ka kahit na anong mangyari. Huwag mong bubuksan ang bintana at saka pinto ah. Bakit po, Kuya Benny? Ano pong gagawin niyo? Lalabas ako at susubukan kong hanapin si Lolo. Kung pauwi na siya at wala namang nangyari masama sa kanya, di mabuti. Pero kung may hindi magandang nangyari, hahalugugin ko ang buong baryo para hanapin at iligtas siya. Susama na lang po ko. Wag na. Mas mabuting manatili ka rito. Mas madali kang mahuhuli ng mga aswang kapag nasa labas ka. Dito ka lang, Kevin ha. Mas ligtas ka rito sa loob ng bahay. Sige po, Kuya Benny. Dala ang itak at gasera, umalis ako sa bahay para hanapin si Lolo Ismael. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay ni Tio Mauro, napalingon pa ako roon. Sobrang tahimik ng paligid, kaya nakampante akong walang aswang na susugod doon para dukutin si Kevin. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad ko nang makarinig ako ng pang-angil. Hinugot ko ang itak ko saka itinuon ang pansin ko roon hanggang sa may makita ako mga nagbabagang mga mata na papalapit sa akin. Ha! Ang lakas ng loob mong lumabas, binata. Ano? Ibibigay mo na ba sa amin ang bata? Tasa na siya? Sino kayo? Ano pong pakay niyo sa... Teka, ikaw si Mang Matyas tama? Kahit na nasaan yung aswang ka, kilala pa rin kita. Wala ka nang pakialam kung sino ako. Ang bata. Saan niyo siya dinala? Wala ho akong alam sa sinasabi niyo. Nandito lang ako sa labas para hanapin si Lolo Ismael. Hinahanap mo matandang yon? Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at pabayaan mo na siya. Hindi mo na siya mahahanap. Sa madaling salita,
Siguradong hawak na siya ng ibang aswang na gumagala rito. Hindi ako naniniwala sa mga katulad mo. At kung may ginawa man ang mga kauri mo sa kanya, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya naililigtas at naipaghihiganti. Bakit? Matapang ka ba? Ano kaya kung subukan natin? Pero sige, hindi naman kayo ang importante. Si Kevin. Umangil at napangisi ang mga aswang. Alam kong anumang sandali, susugod sila sa akin. Kaya inihanda ko ang sarili ko. Walang ano-ano, may narinig akong mga yabag sa hindi kalayuan. Nang lingunin ko yun, naaninag ko si Lolo Ismael. Tatawagin ko pa sana siya para sabihin ang patungkol sa mga aswang, ngunit nang ibaling ko ang pansin ko sa kanila, bigla silang naglaho na parang bula sa harapan ko. O apa, ikaw pala yan. Bakit lumabas ka ng bahay? Nasa si Kevin. Lo, huwag po muna ninyong banggitin ang patungkol sa bata. Baka po kasi may makarinig sa inyo. Bakit parang may kalabang ka yata? Ang higpit ng hawak mo sa itak po ah. Kasi po, Lo, may mga aswang pong humarang sa akin. Sinubukan nila akong usisain patungkol kay Kevin. Anong sinabi mo? Ibinulgar mo ba sa kanila na naroon ang bata sa bahay ng Tio Mauro mo? Hindi po, Lo. Sinabi ko sa kanila na wala akong alam. Nagalit pa nga po yung isa sa kanila eh. At alam po ba ninyo, para pong kamukha ni Mang Matyas ang mismong aswang na nakausap ko. Kung totoo man ang sinasabi mo, mas kailangan natin mag-ingat. Ngayon, unti-unti nang nagiging klarong lahat patungkol sa liblib na baryong ito. Tayo na. Umuwi na tayo. At baka kung ano pang nangyari kay Kevin. Sige po, Lolo Ismael. Nagmadali kaming umuwi ni Lolo. Nang natatanaw na namin ang bahay ni Tio Mauro, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Lumakas ang kabog ng puso ko. Kaya nagpaalam ako kay Lolo na tatakbo ko pa uwi. Pagdating ko roon, tinawag ko kagad si Kevin, ngunit walang sumagot. Nagmamadali akong pumasok at nalaman kong nawawala ang bata. Panandalian akong natigilan. Napaisip kung sino ang kumuha sa kanya. Gayong nakasara naman ang mga bintana saka ang ibang pinto. Lo, kailangan po natin hanapin si Kevin. Siguradong dinukot siya ng mga aswang. Sige po, baka kung ano pa ang gawin nila sa batang yon. Sigurado na sina Matyas ang kumuha sa kanya. Malamang narinig nila ang sinabi ko na nasa labas pa lang tayo. Paano naman po kayo nakakatiyak, Lo? Araw ng Biyernes ngayon. Matalas ang pandaman nila. Kaya tara, baka hindi pa naman sila nakakalayo. Sige po, Lolo. Tayo na po. Ay, teka. Saan po natin posibleng mahanap si Kevin? Tingnan muna natin kina Alda. Kung totoong konektado siya sa mga aswang, doon nila dadalhin ang bata. Sigurado po kayo, Lo? Hindi po ba dinukot nga siya ng mga aswang? Yan ang isa sa mga palaisipan para sa akin. Ang alam lang natin punto de vista ay kay Kevin. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kung sa perspektibo naman ni Alda tayo magbabase. Ano pong gagawin natin, Lo? Uusisain natin yung aling yon? Malamang magagalit po sa atin yun. Kung malalaman niyang tinago natin yung anak niya. Bahala na. Basta sa kahit na anong paraan, ililigtas natin si Kevin. Pero teka, mukhang may kakaibang amoy rito sa loob ng bahay ah. Oo nga po, Lo eh. Parang halimuyak po ng kakaibang bulaklak. Bakit po kaya merong ganitong amoy dito sa loob? Hindi ko rin alam po. Pero kung hindi ako nagkakamali, wala naman akong napansin pumasok dito sa loob ng bahay eh. Ang nakapagtataka lang, bakit nawawala si Kevin? At saan siya nagpunta? Mas mabuti po siguro kung alamin muna natin kung nandun nga siya kina Aling Alda. Kung nandun siya, nandun din ng mga aswang. Sigurado pong nasa panganib siya. Sige. Teka, mga engkanto. Kung hindi mga aswang ang kumuha sa kanya, baka mga engkanto. Pero saka na natin isipin yan. Tara na. Noon din, umalis kami ni Lolo para hanapin si Kevin. Dulot ng kutob naming inuwi ng mga aswang ang bata sa bahay ng nanay niya, dumiretso kami at nagmamadali sa paglalakad papunta sa bahay ni Aling Alda. Malayo pa lang kami kina Aling Alda. Sinabi na sa akin ni Lolo na may iba siyang naramdaman. Bunsod nun, inihanda ko ang sarili ko para sa kung anumang posibleng mangyari. Nang nasa tapat na kami ng bahay ng Ali, maganda ka.
May mga tao sa loob ng bakuran ni Alda. Malamang, totoo mga ikinuwento sa atin ni Kevin. Yun nga rin po sana sasabihin ko, Lolo eh. Teka, baka po kung sila mga aswang na dumukot kay Kevin. Nanganganib po ang batang yun, Lo. Huwag tayo maging padalos-dalos. Siguraduhin muna natin kung nandyan nga ba siya sa loob. Paano po kung patibong po yan, Lolo? Kanina kasi, nung naglalakad-lakad ako, may nakakwentuhan ako sa daan. Sinabi niyang walang dayong nakakatagal sa baryong ito. Kinakatay nila. Ano pa pong sinabi nila? May nabanggit po ba sila patungkol kay Mang Matias at Aling Alda, Lo? Konektado sila sa isa't isa. May bali-balita pang araw na anak ni Aling Alda sa isang engkanto si Kevin. Yun din ang rason kung bakit atat ang mga aswang na makuha ang bata. At pinapayagan naman sila ni Aling Alda. Bakit kaya naatim ng isang ina na ganyanin ng ibang anak niya? Totoong anak naman niya si Kevin, di ba? Wala rin akong ideya dyan, Apo. Tara na, kailangan malaman natin kung nandyan nga ba o wala si Kevin. Maging alerto ka lang, Apo. Lo, may malaking kawa na nakasalang, oh. At ang aling yan, parang kamukha ni Aling Alda. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Baka gusto nilang katayin si Kevin. Talagang napakawalang hiya ng Aldang yan. Hinahayaan lang niyang ganyanin ng mga aswang ang anak niya. Ano pong gagawin natin, Lo? Halika, hanapin natin si Kevin. Baka hindi pa nila siya napapatay. Sige po, Lolo. Tayo na po. Teka, may naririnig akong parang iyak ng bata ah. Parang doon sa bandang likuran ng bahay ni na Alda. Wala naman po ako naririnig ah. Hindi ko alam. Basta, parang may naririnig akong iyak ng bata. Baka pinaparinig yun ng gabay ko. Sige na, umikutan muna tayo para hindi nila tayo mapansin. Pagdating namin sa likod bahay ni na Aling Alda, napakunotno ako nang mapansin kong wala namang bata roon. Iginala ko pa ang paningin ko sa paligid hanggang sa may mapansin ako sa silong. Nagmadali akong lumapit doon at nakakita ako ng dugo ang lubid. Sasabihin ko sana kay Lolo ang patungkol doon, ngunit pagkalingon ko sa kanya, nakita kong may mga lalaking palapit sa kanya. Mabilis naman akong lumapit kay Lolo, saka hinugot ko ang itak ko. Kayo maglolo pa lang nangahas na magpunta rito. Ano ang pakay ninyo, ha? Nandito lang naman kami para bawiin si Kevin. Nasaan siya? Ano ang ginawa niyo sa kanya? May narinig akong iyak ng bata rito kani-kanina lang eh. Oo nga ho, Mang Matias. Alam namin dinukot niyo siya kanina. Nasaan na siya? Anong pinagsasasabi niyo? Hindi namin siya dinukot. Teka, ibig sabihin, itinago niyo yung bata? Sinasabi ko na nga ba eh. Oo, itinago ho namin siya para iligtas mula sa kalupitan ninyo. Hindi nga namin inakalang kasabwat pala ninyo si Aling Alde. At kayo-kayo lang din ang may masamang tangka sa bata. Wala ka nang pakialam sa kung anumang gusto namin gawin sa bata. Ngayon, ibigay na ninyo sa amin at nang makauwi pa kayo ng buhay. Huwag kang magkunwari, Matias. Kinuha niyo siya kanina. Ibigay niyo siya sa amin at dadali namin siya pa uwi. Ang lakas naman ng loob niyong mga dayo. Hindi ba kayo natatakot na dito kayo maililibing, ha? Wala kaming dapat nakatakutan. Oo, dayo ho kami. Pero wala kaming masamang intensyon sa lugar na ito. Kayo, taga rito nga kayo. Ano naman ang nangyari sa ibang nakatira dito? Kay Kevin, anong ginawa niyo sa kanya? Napailing si Mang Matias dahil sa sinabi ko. Alam kong nainis siya sa akin. Kaya nakiramdam ako sa mga susunod nilang gagawin. Ilang sandali pa, sumenya siya sa mga kasama niyang paligiran kami ni Lolo. Nang bahagya niyang itinaas ang kamay niyang may hawak na itak, kaya naghanda na rin ako. Nag-ibang anyo niya, saka nagsimula silang umangil. Lolo, marami sila at dalawa lang tayo. Baka po kung ano mangyari sa atin dito. Huwag ka matakot, Apo. Kahit na mamatay man tayo, kailangan nating lumaban. Hindi tayo basta-basta susuko sa kanila. Mahihirapan muna natin ang mga demonyong ito. Anong pinagbubulungan niyo diyang dalawa? Ano? May pinaplano kayo? Huwag na kayong umasa. Sa halip na maghanap pa kami ng biktima, kayo na lang ang lulutuin namin. Sige, subukan niyo kaming bukpin.
Tingnan natin kung hanggang saan naaabot ang lakas at leksyon ninyo. Kung talagang gusto nyo kaming biktimahin, sige, lumapit kayo. Sige, mga kasama, lapitan nyo ang maglolong yan at tulihin. Naghihintay sa atin si Alda. Nagsimulang humakbang palapit sa amin ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Naging alerto ko ng mga sandaling yun habang nakahawak ng maigpit sa itak ko. Akmang susugod na sana ang mga kasamahan ni Mang Matyas nang biglang dumating si Aling Alda. Marami akong napansing kakaiba sa kanya, kaya itinuon ko ang pansin ko sa kanya. Nakita kong nanlisik ang mga mata niya, naging buwaghag ang buhok, naging malangis at mabalahibo ang katawan. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo ditong dalawa? Nasaan ang anak ko? Bakit mo hahanapin sa amin si Kevin? Bakit hindi mo tanungin itong si Matyas? Tama nga pala sinabi sa amin ni Kevin eh. Konektado ka sa mga aswang na ito. Hindi ko nga rin inakalang kauri ka rin nila. Matagal na akong ganito, Mang Ismael. Wala kayong pakialam doon. Ngayon, saan nyo itinago si Kevin? Ibalik nyo siya sa amin. Dahil kailangan namin siya. Kailangan? Anong gagawin niyo sa kanya? Papatayin? Wala sa amin ang bata. At ang alam namin, dinukot niyo siya. Kayo din na Matyas. Wala akong alam sa sinasabi mo, hoy, tanda. Huwag mo akong siraan kay Alda, ha? Dahil dyan sa ginawa niyo, mas dapat na kayo mamatay. Hala, mga kasama! Dalhin silang dalawa sa harapan at sila ang lulutuin natin sa gabing ito. Gaya nga na sabi ko, patayin niyo muna kami bago niyo kami dalhin. Sige, lumapit na kayo sa amin ni Benny. Hala, sige. Gusto ng dalawang ito na pahirapan muna ang sarili nila? Sige, maglaruan na muna ninyo ang maglolong yan. Siguraduhin lang ninyo na hindi sila matutuluyan kagad. Mas malinamnam ang karne ng tao kapag iniluto natin sila ng buhay. Sige! Humakbang sila para lapitan kami ni Lolo Cabanong. Pagkalundag ng dalawang aswang sa amin, pinagtulungan namin silang labanan. Nasa kalagitnaan kami ng laban namin sa kanila nang sabay-sabay na umatake sa amin ng mga aswang. Habang abala ako sa pakikipaglaban sa mga aswang na umaatake sa akin, narinig ko ang sigaw ni Lolo. Lalapitan ko sana siya para tulungan pero sinungguban ako ng mga aswang at hindi ako nakagalaw. Nakita kong hinuli siya ng mga aswang at katulad ko, hindi na rin siya nakapalagpa. Anong gagawin niyo sa akin? Kawalan niyo ako! Kumalma ka lang, tanda. Hindi ka namin aanuhin. Mas gusto pa nga namin katayin ng apo mo kaysa sa iyo eh. Makunat ka na eh. Huwag kayo magkakamaling saktan si Benny. Kung hindi, ako makakalaban ninyo. Huwag ka na magtapang-tapangan pa, Mang Ismael. Wala ka rin pinagkaiba sa pamangkin mo. Bakit? Inakala mo bang makakapanlabang ka sa amin? Pakawalan niyo si Lolo. Anong gagawin niyo sa kanya, ha? Pamangkin ka. Bakit? Anong ginawa niyo kay Mauro? Huwag niyong sabihin na. Ha! Gusto ba ninyong talagang malaman ang totoo? Ha, Mang Ismael? Dahil ayaw niyang maging katulad namin, sinubukan pa niyang manlaban. Pinaslang namin siya. Pinatay namin siya at pinagsaluhan ng mga laman loob. Ha! Kawawang Mauro. Hindi na niya ulit nakita ang tiyuhin niya at pamangkin. Mga demonyo kayo. Mas masahol pa kayo sa lahat ng uri ng hayop. At ngayong wala na si Mauro, ano naman ang gagawin niyo sa amin? Kay Kevin, ha? Maghintay kayo. Isa pa, ilang beses ko bang sasabihin, wala sa amin si Kevin. At kung nandito man siya, nakagapos na sana siya sa silong at nanonood sa inyo. Huwag na kayo magkaila. Alam kong itinago niyo ang bata para sa pansarili niyong kapakanan. Bakit? Anong makukuha niyo kapag sinaktan niyo siya? Sige, Alda. Sabihin na natin sa kanila. Total naman hindi na rin magtatagal ang mga dayong yan dito. Sige, ikaw na magsabi sa matandang yan. At pagkatapos, dali na natin sila sa harapan. Unahin natin si Benny dahil siya ang mas bata. Si Kevin ay anak ng isang engkanto. Ang totoo niyan, hindi siya tunay na anak ni Alda. Ninakaw lang namin siya sa mga manglalakbay na engkanto dati. Alam namin na darating ang panahon
magagamit namin ang dugo niya para mas lalo kaming lumakas. Sa pamamagitan ng batang yon, matutunton namin ang iba pang kauri niya at mapapatay namin. Kami ang magiging pinakamakapangyarihan sa hanay ng mga aswang. Hindi mangyayari yan. Gagawin ho namin ng paraan para mapigilan kayo. Huwag kang makisali pa rito, Benny. Kaming mas matatanda lang sa iyo ang nag-uusap. Huwag kang makisawsaw. Darating ang panahon at kami ang magiging pinakamakapangyarihan dito sa San Joaquin. Kaya, sabihin na ninyo sa amin kung nasaan si Kevin at baka magbago pa ang pasya namin sa inyong dalawa. Nagsimulang magpumigla si Lolo Ismael, kaya ginaya ko na siya. Napaangil ang mga aswang at sinimulan nila kaming kaladkarin papunta sa harap ng bahay ni Aling Alda. Nang naroon na, tinakpan nila ng sako mga ulo namin ni Lolo. Kaya hindi ko na nakita kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng pag-ungol na sinundan ng ingay na may kung anong bumagsak. Ngayong wala ng malay ang matanda, pwede na natin katayin ang apo niya. Sige, pero kung totoong wala sa kanila si Kevin, saan naman kayo nagpunta ang batang yon? Sino ang kumuha sa kanya? Hindi ko rin alam, Alda. Pero kung ang mga engkanto ang kumuha sa bata, magagamit pa natin ang maglolong ito. Paano naman, Aber? Sila ang iaalay natin kapalit ni Kevin. Siguradong may pakinabang din ang dalawang ito sa kanila. Kung ganoon, sige. Hindi na muna natin sila papatayin. Mas maigi siguro kung igapos na muna natin sila sa puno ng balete. Diyan sa gitna ng gubat. Mas mabuti pa nga. Nagusan nila ang punong yan eh. At siguradong madali nilang mapapansin ang maglolo. Tara na, kalat ka rin na ninyo ang dalawang yan. Pwersahan akong kinaladkad ng mga kasamahan ni Mang Matias at Aling Alda. Dahil narinig ko naman ang mga napagkwentuhan nila, alam kong kasama ko si Lolo Ismael noon. Dahil hindi ko naririnig ang boses ni Lolo, naisip kong nawalan siya ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal nila kaming kinaladkad pero nang kunin nila ang takip na sako sa ulo namin, nandun na kami sa tapat ng puno ng balete. Ano ang gagawin niyo sa amin? Bakit dito niyo kami dinala? Bakit ka nagtatanong sa amin? Hindi mo ba narinig ang pinag-usapan namin ni Alda? Sa bagay, nawalan ka nga pala ng malay tanda. Ano pang hinihintay ninyo? Igapos na ninyo ang maglolong yan. Humanda na rin kayo at baka biglang dumating ang mga engkanto dito. Siguradong mauubos lang kayo kung talagang engkanto ang gusto nyo kalabanin. Diyan ka nagkakamali. Kayong dalawa ang gagamitin namin laban sa kanila. Magiging pain kayo. At kapag lumabas sila, susunggaban namin sila. At uunahin namin ang anak-anakan niyong si Kelp. At uunahin namin ang anak-anakan kong si Kevin. Siya ang makapagpapabago ng kapalaran naming lahat. Kung ganon, yan ho pala talaga ang rason kung bakit nyo inalagaan siya, Aling Alda. Sa bagay, hindi mo naman siya inalagaan eh. Halos patayin mo nga siya sa pananakit mo, hindi ba? Dahil nakagapos kami, naging limitado ang galaw namin ni Lolo. Noon din, umatras sina Aling Alda at Mang Matias. May 3 aswang lang na naiwan sa lilim ng puno at nagbantay sa amin. Dahil masukal ang ibang bahagi noon, hindi na namin nakita kung saan sila pumunta. Makaraan ng ilang sandali, umalis din ang mga nagbabantay sa amin ni Lolo. Lolo Ismael, medyo maluwag po ang pagkakatali nila sa akin. Makakaya ko pong kalagan ng sarili ko. Pagkatapos ko nito, ikaw naman. Tatakas tayo rito, Lolo. Huwag ka po. Kapag nahuli ka nila, baka kung ano pang gawin nila. Hintay na lang muna nating magpakita si Kevin. Hindi tayo gagawa ng anumang hakbang hanggat wala pa siya. Kailangang mailigtas natin siya. Pero baka po kung anong gawin sa atin ng mga engkanto, Lo. Gagawin daw po kasi tayong pain sa kanila eh. Huwag kang matakot. Kung magkataon man na makakaharap natin sila, ako na ang kakausap sa mga yan. Ang alam ko hindi sila gagawa ng masama kung wala rin tayong ginagawang masama sa kanila. Sige po, Lo. Siguro naman po, hindi tayo ilalaglag ni Kevin sa mga kasama niya. Yun kung totoong kinuha nga siya ng mga engkanto. Anong ibig mo sabihin na pa? Malakas po ang kutob ko na may ibang nangyayari. Nakita ko kasi yung reaksyon ni Mang Matias eh. Parang meron siyang itinatago.
Magsasalita na sana si Lolo Ismael noon nang bigla siyang matigilan. Napasingot kami pareho sa ere at napagtanto kong merong kakaibang halimuyak sa paligid. Nakita kong napangisi si Lolo, kaya inusisa ko siya kung ano ang halimuyak na yon. Agad na lumakas ang kabog ko at naghalo ang takot sa pag-asa nang sabihin sa akin ni Lolo na may mga engkantong dumating. Lolo, kailangan ko pong alamin kung nandyan din si Kevin. Baka kung ano na ang gawin ng mga aswang sa kanya. Kailangan ko siyang ipagtanggol. Kailangang may kasama ka. Dalawa tayong maghahanap sa kanya para makasiguro tayong ligtas siya. Sige po, Lo. Sandalit kakalagang ko rin lang po kayo. Ayan, nakawala na po ako sa pagkakagapos. Ngayon, kayo naman. Sige po. Dalian mo at mukhang papalapit sila dito. Sigurado na sila ang mga aswang na nakabantay dito kanina. Ayan, nakalagang ko na rin po kayo, Lolo. Tara na po, hanapin na po natin si... Apo, ang mga itak natin, nasaan? May mga aswang ang papalapit dito. Lagot tayo kapag nalaman nilang nakapiglas na tayo. Ayun po, sandalit kukunin ko po, Lo. Pagkadampot ko ng 2 itak, nakita kong papalapit ang 3 aswang kay Lolo. Mabilis silang gumalaw at umangil pa habang nakatitig kay Lolo. Dahil sa pangamba kong baka kung ano na ang gawin nila kay Lolo Ismael, nagmadali rin akong lumapit sa kanila habang hawak sa magkabilang kamay ang 2 itak. Napasigaw na rin ako, kaya ibinaling nila ang pansin nila sa akin. Umatake sila sa akin, kaya nilabanan ko sila gamit ang 2 itak. Napasigaw pa ang isang aswang para kunin ang atensyon ng iba nilang kasama. Sige! Huwag ka magpapatalo sa kanila. Labanan mo sila. Sige po, Lo. Ako na pong bahala sa 3 to. Hindi ako papayag na saktan nila kayo. Sandali. Kukuha lang din ako na magiging panlabang sa mga aswang. May mga paparting pa rito eh. Sigurado na sina Matias na yan tsaka si Alda. Natumbok niyo, Mang Ismael. Bakit? Inakala ba ninyo makakatakas kayo? Hanggat wala pa rito si Kevin, hindi kayo makakaalis. Sige na, labanan niyo sila. Pero huwag niyong papatayin. Kayong mga aswang, ako ang kalabanin ninyo at huwag si Lolo. Mga duwag lang ang makikipaglaban sa isang matanda. Sige, pagbigyan natin ang hiling mo, binata. Hala, mga kasama, bigyan niyo kami ni Alda ng magandang palabas. Kalabanin niyo ang binata at siguraduhin dila lang niya walang latay. Sige, sumugod kayo sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan nyo. Kahit na isang simpleng binata lang ako at itong 2 itak lang ang sandata ko, lalabanan ko pa rin kayo. Hindi man ako sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan ko, pero pinili ko pa rin labanan sila. Lumapit sina Aling Alda at Mang Matias kay Lolo, saka sinugurado nilang hindi siya makakatakas. Nasa kalagitnaan na ako ng pakikipaglaban sa mga aswang na yon nang makarinig ako ng mga yabag. Hindi ko na nagawang maibaling sa ibang dako ang pansin ko. Pero agad kong nakilala kung sino ang dumating base sa boses niya. Lolo Ismael, Kuya Benny, nandito na po ako. Anong ginawa nila sa inyo? Kevin, bumalik ka. Ang buong akala ko'y kinuha ka na ng mga engkanto. Halika na anak, umuwi na tayo. Saan ka nang galing, bata? Paano ka nakarating dito? Po, bakit naman ninyo naitanong yan? Kayo nga ang dumukot sa akin eh, hindi ba? Huwag po kayong magsinungaling. May kasama ka pa nga 2 aswang eh. Anong pinagsasasabi mo riyan? Huwag kang gumawa ng kwento, bata ka ha. Pero ganyan na ang ipinapakita mong ugali. Hala, ang iba sa inyo, dakpin ang bata. Teka Matias, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba dinukot ng mga engkanto si Kevin? Ngayon bakit ayon sa kanya, kayo mismo ang dumukot sa kanya? Tinatraidor mo ba ako? Ngayon, lumabas na rin ang totoong ikaw, Matias. Kevin, ikwento mo sa amin kung paano ka dinukot ng aswang na yan. Alda, malamang gusto niyang solohin kung anumang pakay niyo kay Kevin. Tumahimik ka, tanda. Alda, huwag kang maniwala sa anak-anakan mo. Lalo na sa matandang to. Binibilog ka lang nila para bumaliktad sa akin. Hindi ako mangmang Matias. At kung inaakala mong hahayaan na lang kitang masolo mga bagay na ako naman ang naghirap, nagkakamali ka. Sa akin mapupunta si Kevin at hindi sa inyo. Talagang dapat lang na mapunta sa iyo si Kevin.
Mahina si Matias, hindi ba? Hindi nararapat sa kanya ang batang engkanto. Huwag kang pumayag na siya ang makakuha ng bertud na inaasam mo. Nang mga sandaling yon, Kabanong, nakarinig ako ng pag-angil na malapit kay Lolo. Ibinaling ko roon ang pansin ko at nakita kong nagsisimula ng tensyon sa pagitan ni na Aling Alda at Mang Matias. Narinig ko rin nagkukwentuhan sina Lolo at Kevin, kaya mas pinag-igihan ko pa ang pakikipaglaban sa mga nakapaligid sa aking aswang. Kahit na medyo napapagod na ako, hindi ako tumigil. Naisip kong kapag napahinto ako ng ilang sandali, kukuyugin nila ako. Kevin, totoo bang tinukot ka ni Matias? Ibig sabihin, nang umalis sila sa tapat ni Benny, dumiretso sila sa bahay para kunin ka? Opo, Lolo Ismael. Dinukot nila ako, titinago sa isang kuweba. Mabuti na nga lang po't may tumulong sa akin eh. Tumulong? Sino? Ang mga engkanto ba? Opo, sinabi kasi nila na matagal na nila akong sinusubaybayan. Dagdag pa po nila, ang totoong nanay at tatay ko raw ang nagkutos sa kanila. Sila raw po kasi ang hari at reyna ng angkan namin eh. Kung ganon, maswerte ka't nagawa kanilang mailigtas. Teka, nasa na ba yung mga engkantong yon? Kanina may naamoy akong halimuyak ng bulaklak katulad yun ang naamoy ko sa bahay. Nandito lang po sila sa paligid, naghihintay ng utos ko. Saka ang sa bahay po ni Mang Mauro, baka po may nakarating na engkanto ron, pero nahuli lang sila ng dating eh. Baka nga. Teka, ang Kuya Benny mo, mukhang nahihirapan siyang kalabanin ng mga alagad ng dalawang aswang na yan eh. Nakakatawa nga sina Matias at Alda eh. Sila rin mismo ang naglalaban. Sandali po, tatawagin ko yung mga engkantong nagligtas sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng pakikipaglaban nang makarinig ako ng mga yabag na papalapit sa akin. Lumakas ang kabog ng puso ko nang makita ang mga nilalang na may mga hawak na patalim. Kulay puti ang mga buhok nila at may mahaba silang tenga. Nang tuluyan silang makalapit sa akin, tinulungan nila akong labanan ng mga aswang na umaatake sa akin. Dahil may tumulong sa akin, nagawa kong ibaling ng panandalian ng pansin ko kina Mang Matias at Aling Alda na nakikipagpambuno sa isa't isa. Isa kang traidor, Matias! Hindi ko akalain sa lahat ng mga aswang, ikaw pang tatraidor sa akin! Hindi pagtatraidor yon, Alda. Ginawa ko lang ang alam kong mas madaling paraan para ako ang maging mas makapangyarihan. Anong hindi? Ako ang nag-alaga sa batang yan. Pero anong ginawa mo? Dahil doon, nawala siya at nagawa pa niyang tawagin ang mga kauri niya. Tingnan mo ang nangyari sa mga alagad to. At bakit ako ang sinisisi mo? Bumayag ka rin sa plano ko Hindi lang ako nagkamali, ikaw rin. Pwes, kung ano man ang pagkakamaling yon, pwede ko pang baguhin. Mahina ka, Alda. Wala kang karapatan sa mas mataas na kapangyarihan. Wala! Umangil si Aling Alda dahil sa sinabi ni Mang Matias. Nagpatuloy ang pakikipagpambuno nila sa isa't isa. Minabuti kong ituon na rin ang buong pansin ko sa mga kalaban ko at wag nang makinig sa naging bangayan nila. Dahil meron nang tumulong sa akin, hindi nagtagal nagawa naming mapabagsak ang mga aswang na umaatake sa akin. Nung masiguro kong patay na nga ang mga nilalang, nagmadali akong lumapit kay Lolo at Kevin na nooy nakikiramdam din sa mga susunod na mangyayari. Sinabi ko na nga makakaya mo silang labanan na po Salamat din, Kevin at tinawag mo ang ibang engkanto. Tuluyan ang naubos ang alagad ng dalawang yan. Sila na ngayon ang magiging problema natin. Walang anuman po, Lolo Ismael. Kaya naman pala biglang dumating ang mga engkantong yan Salamat talaga, Kevin Teka, kailangan din natin patayin sina Aling Alda at Mang Matias. Sila ang totoong ugat ng pangyayaring to Tama ka, Benny. Pero tingnan mo, abala silang dalawa sa pakikipaglaban. Mas maiging hintayin na lang muna natin kung sino ang mananalo sa kanila. Tayo ang tatapos ng gulong sinimulan nila. Sige po, Lo. Maganda na lang tayo at baka may iba pang aswang na darating dito. Huwag po kayong mag-alala. May mga kasama akong engkanto. Hindi nila tayo pababayaan. Kung sakali mang may iba pang aswang na aatake dito. Kung ganun, nakakatiyak na tayong walang masamang mangyayari sa atin. Ang kailangan lang natin gawin sa ngayon bantayan ang dalawang yan at huwag hayaang may makatakas sa kanila. Oo, Apo.
Lalabanan natin kung sino mang matitira sa kanila. Hindi na ako nakasagot pa kay Lolo nang makarinig kami ng pag-ungol. Nakita kong nasa ilalim na ni Mang Matyas si Aling Alda, kaya agad kong naisip na matatalo na ang ali. Subalit sa hindi namin inaasahan, humugot siya ng lakas niya at nagawa niyang maitulak ang lalaking aswang. Nabuwal si Mang Matyas, kaya agad siyang umibabaw roon, saka umambang dudukutin ang puso nito. Hindi dapat tayo naglalaban eh. Sila ang totoong kalaban dito, Alda. Kung hindi sila nakisali sa mga plano natin, hindi tayo aabot sa ganito. Tumahimik ka, Matyas. Hindi mo na mabibilog pa ang ulo ko. Kahit ilang beses ka pang magpalit ang balat mo, ahas ka pa rin. Hindi mo ako naintindihan eh. Kapag wala na sila, wala rin magiging sagabal sa mga plano natin. Magagawa natin patayin ang lahat ng mga inkantong narito. Huwag na. Alam kong kapag nagawa na natin yan, tatredorin mo rin ako. Ang mga tulad mong ahas ay dapat na pugutan na ng ulo. Hindi sige, patayin mo ako. At kapag ikaw na lang ang mag-isang natitira, siguradong pagpipiestahan ka ng mga yan. Magtutulungan ka hanggang sa mamatay rin. Wala akong pakialam. Ang importante lang sa akin ngayon, mamatay ka sa mga kamay ko. Itigil na natin to. Sila ang mga kaaway natin at hindi dapat tayo nagpapatayan. Hindi na ako makikinig sa mga sinasabi mo. Mas naging agresibo ang dalawang aswang sa pakikipaglaban sa isa't isa. Ilang beses na sinubukang pigilan ni Mang Matyas si Aling Alda, pero hindi rin siya nagtagumpay. Dahil doon, nagpasya siyang ibalibag ang aling aswang. Pagkabagsak naman ng ali, agad siyang bumangon at buong liksing sinugod si Matyas. Hindi ko na naiwaglit ang paningin ko sa kanila hanggang sa nagawang makaibabaw ni Aling Alda sa kalaban niya. Pagsisisihan mong hindi mo ako pinakinggan. Ngayon, tingnan mo muna ang anak-anakan mo bago ka mamaalam dito sa mundo. Ikaw ang mamamaalam ngayon. Nasa ilalim kita at alam kong hindi ka na makakagalaw. Ha! Diyan ka nagkakamali. Nasa pagitan natin ng kanang kamay ko. Nakatutok yon sa tiyan mo. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Pero bago ka magtagumpay, magiging, aray ko, ang tiyan ko, anong ginawa mo? Wala ka na magagawa pa. Ngayon, dudukutin ko na ang atay mo at kakainin mismo sa harapan nila. Talagang ang napakademonyo mo. Isa kang ang traitor. Mamamatay ka rin, Matyas. Mamamatay ka. Aray, Huling salita mo na yon, Alda. Paalam sa'yo. Ngayon, masusolo ko na si Kevin. At ang problema ko na lang ay ang mga engkantos saka ang maglolong yan. Napailing ako sa huling sinabi ni Mang Matyas. Walang ano-ano, kinain niya ang atay ni Aling Alda at dinukot niya rin ang iba pang mga laman loob nito. Nasa ganoong kalagayan si Mang Matyas nang biglang humakbang si Lolo Ismael para sugurin siya. Pipigilan ko pa sana si Lolo pero hinarap na niya ang aswang at inatake. Nakipagpambuno siya kay Mang Matyas. At dahil nagagawa niya makipagsabayan sa aswang, kampante akong makakaya niya yon. Kuya Benny, tulungan na lang po natin si Lolo Ismael. Baka kung ano pong gawin sa kanya ni Mang Matyas eh. Wag na muna. Pakiramdaman na lang muna natin kung ano mangyayari. Kayang-kaya naman ni Lolo ang aswang na yan eh. Ikaw po ang bahala, kuya. Teka, tingnan mo kuya oh. Medyo nahihirapan na si Lolo Ismael. Parang matatalo siya ni Matyas. Hindi po pwede. Hindi ako papayag na gawin din ng aswang na yan kay Lolo ang ginawa niya kay Aling Alda. Dito ka lang. Tutulungan ko si Lolo. Sige, Kuya Benny. Dulot ng pangamba kong baka may masamang mangyari kay Lolo, bumelo ko at buong lakas na tinaga sa tagiliran ng aswang. Napaungol siya at agad na napalingon sa akin. Kaya inambahan ko siyang tatagayin ulit. Dahil sa ginawa ko, nagkaroon ng pagkakataon si Lolo para itulak si Mang Matyas. Ganun na lang ang gulat namin nang biglang lumundag palayo ang aswang. Hindi siya po pwede makatakas. Baka kung ibalik niya sa ibang tao ang galit niya. Kulang yang Matyas yun. Kung hindi lang sana ako matanda hindi niya magagawang makapigla sa akin. Magpaiwan na lang kayo dito ni Kevin, Lo. Ako na lang po mahahabol sa aswang na yon. Kailangang hindi na siya makatakas pa. Sige, basta mag-iingat ka po. Huwag ka magpapatalo sa kanya ha. Kapag may pagkakataon kang patayin siya gawin mo na kagad. Kuya Benny, sasama po ako.
Mangingi na rin po ako ng tulong sa mga engkanto. Malaki ang may tutulong nila sa atin eh. Lalo pat asong ang kalaban natin. Ay sige, mas mabuti pa nga. Kevin, Benny, sama mo na lang si Kevin. Para naman meron kang alalay kung sakali. O siya, sige na. Tayo na, Kevin. Baka makatakas pa yung halimaw na yun eh. Bago kami tuluyang umalis, humingi ng tulong ang bata sa mga engkanto. Agad namang gumalaw ang mga yon para sundan ng aswang. Dahil natatandaan ko naman ang bahagi kung saan nagpunta si Mang Matyas, doon kami dumiretso ni Kevin. Nasa kaligitnaan na kami ng pagtakbo namin na makarinig kami ng malakas na pagsigaw sa hindi kalayuan. Pinuntahan namin yon at namangha ako nang makita kong hawak ng mga engkanto si Mang Matyas na nooy hindi magawang makapiglas. Mang Duwag, umaasa lang kayo matatalo niyo ako dahil marami kayo. Kayo po ang duwag, Mang Matyas. Bata't matanda lang naman ang nakakaya nyo eh. Isa pa, muntikan ka na rin matalo ni Nanay Alda. Nanay Alda? Hindi mo siya nanay. Hindi ka nga rin niya minahal bilang isang anak, hindi ba? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, nalaman na ni Kevin kung ano talaga siya at kung sino siya. Hindi na ninyo siya magagamit para sa pansarili niyong interes. Tama si Kuya Benny. Hindi nyo na po ako magagawa ng masama. Anong hindi? Pakawalan niyo ako. Papatayin ko lang ang dalawang yan. Sinabing pakawalan niyo ako eh. Sige, pakawalan niyo siya. Mang Matyas, pakakawalan ka namin. Pero sa isang kondisyon. At ano naman yung binata? Lalabanan mo ako. Kapag natalo mo ako, malaya kang makakalis dito. Pero kapag natalo kita, alam mo na kung anong magiging kapalaran mo. Pero Kuya Benny, baka kung ano po mangyari sa inyo eh. Huwag ka matakot, Kevin. Alam ko ang ginagawa ko. Ipapakita ko lang din sa kanya kung anong magagawa ng isang dayo. Ano na? Papakawalan niyo ba ako? At ako mapatay ang mapangahas na binata na yan eh. Sininyasan ni Kevin ng mga engkanto na pakawalan si Mang Matyas. Umikot na rin sila sa amin at sinigurado nilang hindi makakatakas ang aswang. Noon din, umatake siya sa akin. Hindi naman ako natinag at nilabanan ko siya gamit ang itak ko. Nung una, medyo nahihirapan ako dahil maliksi siya at madulas ang katawan niya. Subalit, nang magawa ko na siyang tagain sa kaliwang hita, napansin kong medyo nanghina siya. Napalood na rin siya kaya nilapitan ko siya at saka sinakal mula sa likuran. Ano, Benny? Wala bang masihigit pa dyan? Parang sakal ng isang babae ah. Higpit ko kasi. Huwag kang magkukunwaring hindi ka nasasaktan, Mang Matyas. Alam kong nabawasan ang lakas mo dahil sa sugat mo sa hita. Yun lang? Ano akala mo sa akin? Kagaya niyong maglolo? Sige pa, lakasan mo pa at higpitan mo pa para hindi na ako makahinga. Kung yan ang gusto nyo, di sige. Ano ka ba, Benny? Sinabing lakasan mo pagsakal sa akin eh. Ayaw mo talaga ha? Ngayon, ako naman, ibabalibag kita. Tingnan na lang natin kung makakabangon ka ba. Hayop ka talaga, Mang Matyas. Nagawa mo man akong ibalibag, pero hindi naman ako gaanong nasaktan. Kaya humanda ka sa akin. Mahina ka, Benny. Hala, sige, ngon! Kahit na medyo masakit ang katawan ko, bumangon ako saka inihanda ang sarili ko. Dahil nabitiwan ko ang itak ko, ikinuyong ko ang mga kamay ko. Napangisi naman sa akin si Mang Matyas at sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake siya sa akin. Naging mabilis ang pangyayari at dahil mas maliksi siya, nagawa niya akong ibalibag ulit. Sobrang sakit ng katawan ko at halos hindi na ako makagalaw noon. Pero nang makita ko na ang itak ko, pasimple akong gumapang papunta roon. Sige, binata! Gumapang ka! Akala mo ba'y makakatakas ka mula sa akin? Hindi, no? Ano yung pinagmamalaki mo, Mang Matyas? Yung po bang nagbabagan yung mga mata? Ang malansan yung amoy? O ang malangis yung katawan? Wala akong ibang ipinagmamalaki kung hindi ang lakas ko. Alam kong higit akong malakas kaysa sa inyong mga tao. At dahil dyan, nagsisilbi lang kayong pagkain para sa amin. Hindi lahat ng tao magagawa niyong biktimahin. May mga tulad kong ayaw magpatalo sa inyo. Katulad mo?
Hindi ka nga makabangon, hindi ba? Bakit? Kung hindi ba ako babangon, hindi mo may pagpapatuloy yung pakikipaglaban sa akin? Pinapatunayan mo lang sa sarili mo na mahina ka. Mas mahina ka, Mang Matyas. Mahina pala ah. Tingnan natin kung sino ang mas mahina sa ating dalawa. Sige, Mang Matyas! Lumapit ka dito, dali! Lumakas ang kabog ng puso ko nang mahawakan ko ang itak ko. Saktong pagkalapit sa akin ni Mang Matyas, bagya siyang napayuko para sakalin ako. Subalit, bago pa man yan magawa ang totoo niyang pakay, buong lakas ko na siyang tinaga sa kanyang leeg. Napaungol siya at nanggalaiti. Pero inulit ko ang pagtaga sa kanya. Agad din akong bumangon at sa 3 beses tinaga ko siya. Nabuwal siya sa lupa. Susubukan pa sana niyang gumalaw pero minabuti kong tuluyin na siyang patayin. Kuya Benny, napakagaling po ninyo. Natalo niyo po si Mang Matyas. Mabuti nga sa kanya yan, Kevin. Ang mga tulad niyang demonyo ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Ngayon, magiging tahimik pong lugar na ito. Wala na mga asong na manggugulo. Oo, tama ka, Kevin. Maraming salamat sa inyo ni Lolo Ismael ha. Kung hindi po dahil sa inyo, hanggang ngayon may mga aswang pa rin pabalik-balik dito. Baka nga tuluyan ang naging kuta ng mga aswang ang baryong ito eh. Walang anuman, Kevin. Tara na, balikan na muna natin si Lolo Ismael. Baka kumapano na siya ron. Sige po, Kuya Benny. Tayo na. Ang mga engkantong kasamahan ko na ang bahala sa mga bangkay ng aswang na nagkalat dito. Nagsimula kaming maglakad ni Kevin pabalik sa kinaroroonan ni Lolo. Pagkalapit namin sa kanya, lahat kami ay natigilan nang may 2 nagliliwanag na nilalang na lumitaw sa harapan namin. Nagpakilala sila bilang mga magulang ni Kevin at nagpasalamat na rin sila sa amin. Sinabi nilang gusto na nilang dalhin ang anak nila. Kaya binigyan muna nila kami ng pagkakataon para makapag-usap. Lolo Ismael, Kuya Benny, paano po yan? Gusto po nila akong isama eh. Wala rin naman po akong magagawa. Sila ang mga magulang ko. Mas mabuti nga yan, Kevin. Sila ang totoo mong magulang. Alam kong hindi ka nila sasaktan at mamahalin ka nila. Sana nga po, Lolo Ismael. Sana matutunan ko rin po silang malin. Mag-iingat ka palagi, Kevin ha. Kalimutan mo na lang yung masasamang karanasan mo rito. Wala na si Aling Alda at Mang Matyas. Wala na rin mananakit sa'yo. Opo, maraming salamat po ulit sa inyo ha. Kayo siguro ang ipinadala ng langit para iligtas ako sa kalupitan ni Nanay Alda eh. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako nabigyan ng pagkakataon para makilala ang totoong nanay at tatay ko. Walang anuman, Kevin. Basta palagi kang magpapakabait ha. Opo, Lolo Ismael. Tuluyan ang nagpaalam sa amin si Kevin. Naglao siya kasama ng kanyang mga magulang. Ilang sandali rin akong natulala dahil hindi ako makapaniwala sa nalaman at nasaksihan ko. Uutusan pa ako sana ni Lolo na iligpit ang mga bangkay na naroon, pero nang tingnan namin ang paligid, naging malinis na. Nung ko lang naalala ang sinabi ni Kevin, kaya inilahad ko na rin yun kay Lolo. Ngayong wala na si Kevin, pwede na tayong umuwi. Nailigpit na rin naman ng mga engkanto ang bangkay ng mga aswang eh. Oo nga po. Pero sandali Lo, mas mabuti po siguro kung siguraduhin muna nating wala ng aswang sa paligid. Mas mabuti pa nga, sunugin na rin natin ang bahay ni Alda. Baka may bumalik pa ron eh. Kailangang wala nang babalikan ng mga aswang dito. Sige po Lo, kailangan din natin talagang sunugin natin yun. Baka nga may mga katawan pa ng mga biktima nilang naroroon eh. Siguradong aalingasaw yun sa buong paligid. O sige, tara na. Kailangan matupok agad yun para makauwi na tayo sa bahay ng Tiyo Mauro mo. Tayo na po, Lo. Pagdating namin sa bahay ni Aling Alda, agad naming sununog yon. Habang natutupok ang tirahan niya, sinuyod naman namin ni Lolo ang buong paligid para siguraduhin na wala ng ibang aswang na naroon. Tiniyak din namin ni Lolo na wala ng mga bangkay sa paligid. Sigurado na wala ng aswang na mga ngahas na pumunta rito. Wala na silang babalikan dito kung hindi ang abo ng natupok na bahay ni Alda. Sa palagay po niyo, Lo, wala nang aswang na susugod sa atin?
Baka po kasi may iba pa silang kasama eh. Yan ang hindi natin natitiyak. Pero kung darating man ang araw na yan, wala na rin naman tayo sa lugar na ito. Huwag lang nila tayong susundan dahil ibang usapan na rin yon. Sa bagay po. Tsaka wala na rin naman sigurong titira dito. Madilim na rin po kasi ang reputasyon ng lugar na ito eh. Tama ka dyan, Apo. O sige na, mas mabuting umuwi na tayo. Wala na ang bahay ni Alda. Tapos na ang pakay natin dito. Sige po, Lo. Mas maigi pa nga. Kailangan na rin po ninyong magpahinga eh. Ako nga, pagod din eh. Sige lang. Ang importante na iligtas natin si Kevin mula sa mga aswang na yon. Oo nga po. At sigurado na tayong nasa mabuti na silang kalagayan sa ngayon. O tayo na, Apo. Bilisan natin ang paglalakad. Kailangan na rin nating makaalis ng lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bakit naman po? Baka po hindi naman totoo yung sinasabi nila patungkol kay Tiyo ah. Malakas ang kutob kong patay na siya. At kapag ganon, naniniwala akong wala na siya. Isa pa, kung buhay pa si Mauro siya na mismo ang pupunta sa atin kung sakali para ibalita kung ano nangyari. Sa bagay nga po, may punto rin naman kayo, Lo. O siya, sige na. Bilisan na natin at mukhang malapit na mag-umaga, oh. Napatungo na lang ako sa sinabi ni Lolo sa akin. Pagka-uwi namin, nagpasya na akong ihanda ang mga gamit namin. Dahil alam naming wala na rin si Tio Mauro, nagkasundo kaming umalis na lang sa lugar na yon at bumalik na sa amin. Nasa kalagitnaan kami ng pagliligpit ng mga gamit namin na makarinig kami ng pamilyar na boses sa labas. Nakaramdam ako ng kaba sa hindi ko inaasahan. Hindi yan si Tio Mauro mo. Patay na siya. At baka may gumagaya lang sa boses niya. Paano naman po, Lo, kung mali pala yung sinasabi nila? Hindi po ba kahit sila mismo nagsinungaling sa isa't isa? Si Mang Matias nga po siya naman po pala yung dumukot kay Kevin. Pero pinagdidiinan pa rin niyang mga engkanto ang may kasalanan. Hindi tayo dapat na maging magpadalos-dalos. Mamaya, baka kung kalaban pa yan at mapahamak tayo. Anong gagawin natin, Lo? Ay teka, ako na lang pong titingin sa labas. Babalik din kagad ako. O siya, sige. Pero magdala ka ng itaka. Hindi maganda ang kutob ko sa kung sino mang nandyan eh. Hindi rin ako naniniwalang Tio Mauro mo yan. Sige po, Lo. Sandali po't kukuha muna ako ng itak at saka ako bababa. Sige, mag-iingat ka, Apo. Opo, Lo. Nang may hawak na akong itak, marahan akong lumapit sa pintuan. Bagya akong binuksan ang pinto. Saka sumilip muna ako sa labas. Dahil limitado ang nakikita ko, nagpasya na akong lumabas na. Tumayo ako sa tapat ng bahay ni Tio Mauro, saka iginala ang paningin ko sa paligid. Ilang beses pa akong tumawag, pero nang wala akong makita, nagpasya akong lumabas ng bakuran. Hindi mo ko inaasahan na babalik ako kahit isa ng kaluluwa, no? Ha! Magbabayad kayo, maglolo. Akala ba ninyo makakaalis kayo sa lugar na ito? Hindi! Ha? Paano nangyaring nandito ka pa? Patay ka namang Matias ah. Anong ginagawa mo? Wala ka na ron. Hindi mo lang alam kung gaano makapangyarihan ng isang katulad ko. Kahit na isa na akong kaluluwa, nagagawa ko pa rin makipaglaban at makapambiktima. Wala na ho rito si Kevin at aalis na rin kami sa lugar na ito. Huwag mo na kaming guguluhin pa. Kung hindi ano? Papatayin mo ako? Paano mo naman mapapatay ang isang aswang na patay na? Pwes, gagawa ako ng paraan para mapatay ka ulit. Ang mga katulad mo hindi dapat binibigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay eh. Pero eto ako ngayon. Dahil nandito ka na rin sa harapan ko. Ang katawan mo ang gagamitin ko para magkaroon ako ng pisikal na kanyuan. Yan ho ang hindi ako papayag. Mamamatay muna ako bago mo magawa sa akin ang pakay mo. Wala ka na magagawa pa, binata. Magpatianod ka na lang para hindi masaktan ng lolo mo. Huwag ninyong idamay dito si Lolo ah. Wala naman siya kasalanan ah. Kayo ang naunang ng gulo sa amin. At paanong kami? Pagkaapak pa lang ninyo sa lugar na ito, nasali na kayo sa gulo. Kung gusto sana ninyo ng tahimik na buhay, hindi sana. Hindi na kayo nagpunta rito. At sino ka naman para pagbawalan kami? Hindi mo naman pagmamayari ang lugar na ito ah.
Dahil sa sinabi ko, napaangil si Mang Matias. Nung una, ayaw ko maniwalang isa na siyang kaluluwa. Pero nang umatake siya sa akin at nang subukan kong tagain, doon ko nakumpirma. Tumagos lang ang itak ko sa katawan niya, pero hindi man lang siya nasugatan. Subalit, nang siya naman ang umatake sa akin, tumilapon ako dahil sa kakaiba niyang puwersa. Babangon pa sana ako, ngunit lumapit siya sa akin at itinapat niya ang mukha niya sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan, hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Ibuka mo ang bibig mo. Hayaan mo akong pumasok sa'yo. Magiging makapangyarihan ka at walang makakatalo sa'yo. Kahit naibuka ko man ang bibig ko dahil sa pagsasalita, hindi ka pa rin makakapasok sa akin. At alam kong hindi ka makakapasok sa katawan ko hanggat hindi kita binibigyan ng permiso. Kung talagang nagmamatigas ka, sige, lalabanan kita hanggang sa ikaw mismo ang magmakawang pumasok ako sa katawan mo. Hindi mangyayari yan. Maghanap ka na lang ho ng ibang pwede mong sapian. Doon ka sa mga baka at kambing. Doon ka kasi nababagay. Masyadong matabil ang dila mo, binata. Kung makapagsalita ka akala mo talaga malakas ka, ha? Sige! Aray, hindi mo magagawa ang gusto mo sa akin. Kung nagawa mong makapunta rito, kahit na isa ka ng kaluluwa, gagawa rin ako ng paraan para tuluyan ka nang mawala. Sige, gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Alam ko naman sa bandang huli, mapapasa akin ka rin. At ako na ang magmamay-ari ng katawan mo. Halos hindi ko magawang ipaliwanag ang nangyari ng mga sandaling yon, Kabanong. Nakipagpambuno ako sa kaluluwa ni Mang Matias, pero mas malakas siya sa akin. Ilang beses niyang nagawang ibuka ang bibig ko, ngunit nagagawa ko namang itikom yung kaagad. Dahil isa na siyang espiritu, hindi ko na nagawang makipaglaban sa kanya. Nasa ganong sitwasyon kaming dalawa na makarinig ako ng pagyabag. Sinundan niyo ng pag-ungol si Mang Matias, kaya napatitig ako sa bandang likuran niya at napalunok na lang ako ng laway nang maghalo ang kaluluwa ng naturang aswang. Umulan pala ang katapat ng kaluluwa ng aswang na yan Akala mo naman kung sinong malakas. Kung hindi lang dahil sa pagiging aswang niya, di siya magkakaroon ng kakaibang lakas at liksi. Saka, wala rin naman siyang ibang magawa kundi ang manakot na lang. Akala ko nga po, magagawa niyang sumapi sa akin Sinabi pa naman niyang gagamitin niya ang katawan ko para magkaroon siya ng pisikal na kaanyuan. Ha? Talagang napakawalang hiya ng aswang na yun Kahit patay na ang kanyang pisikal na katawan nagawa pa rin niyang sumubok na manakit ng tao. Mabuti na lang talaga hindi ka pumayag sa kagustuhan niya, apa? Oo nga po, Lo Kung matataga ko lang sana siya, siguradong napugutan ko na siya ng ulo. Magpasalamat lang siya sa akin dahil isa na siyang kaluluwa. Ay naka, sige na, bumalik na tayo sa loob ng bahay. Ipagpag mo na rin dyan ang damit mo at merong mga abo. Sige po, Lo. Tayo na po. Pero bago pong lahat, sisiguraduhin ko na po muna na wala nang ibang aswang sa paligid. Mahirap na po Baka masundan nila tayo sa pag-uwi. Mas mabuti pa nga, Benny. Mas maigi nang makasigurado tayo. Kailangang ligtas tayong makakali sa lugar na ito. Oo nga po. Ay teka po. Mauna na kayong pumasok. Ako na pong bahala dito, Lolo. Napatango naman si Lolo sa akin at agad niya ring sinunod ang sinabi ko. Noon din, umikot ako sa loob at labas ng bakura ni Tio Mauro. Tiniyak kong walang ibang nilalang sa paligid na posibleng magmatsyag at umatake sa amin. Nung masiguro ko na, bumalik na ako sa bahay at naabutan kong nakahiga si Lolo. Patulog na tayo, Apo. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang pagliligpit ng gamit natin, ha? Susubukan na lang nating magising na maaga. Sige po, Lolo, mabuti pa nga po. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung pagod ko Pero alam po nyo, naisip ko lang po ano na kayang mangyayari kay Kevin? Yan ang hindi natin alam. Ang importante sa ngayon, ligtas na siya mula sa mga aswang. Alam ko namang hindi siya pababayaan ng mga kalahi niya. Una pa lang, napansin ko na kaagad na may kakaiba sa kanya Ano pong ibig niyong sabihin?
Wala siyang guhit sa ilalim ng ilong niya. Pansin ko ring iba ang mga mata niya kaysa sa normal na tao. Hindi ko na nga lang pinansin yun dahil mas nangibabaw ang awa ko sa kanya. Sana nga po. Sana'y nasa maayos na kalagayan siya. Hindi na rin natin siya magagabayan kasi aalis na tayo eh. Hindi bale. Kapag nagkaroon tayo ng oras, babalik tayo rito at baka sakaling makita ulit natin siya rito. Ng mga panahong yon, Kabanong, nagkasundo na kami ni Lolo na matulog na muna. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Lolo. Tinapos namin ang mga pag-aayos ng mga damit naming dadalhin sa pag-uwi. Noong handa na rin ang lahat para sa aming pag-alis, pareho kaming nagtaka ni Lolo nang makarinig kami ng boses ng bata sa labas ng bakuran. Napatungo ako sa bintana at nakita kong naroon si Kevin. Agad kong sinabi kay Lolo yon para patakbong lumabas ng bahay. Kevin, bakit bumalik ka? Anong nangyari? Kumusta ang kalagayan mo sa kanila, ha? Ayaw ko na po ron, Kuya Benny. Mas gusto ko po dito. Ha? Bakit naman? Hindi ka ba nila tinatrato na maayos doon? Hindi ka pa nga nagtatagal doon eh. Hindi po sa ganun. Hindi kasi ako sanay doon eh. Mas gusto kong dito na lang ako. Bibisita rin naman sila sa akin eh. Nakapagpaalam na rin naman ako sa kanila. Ano naman ang magiging kapalit nun? Pero meron bang problema? Ano po yun, Kuya Benny? Aalis na kasi kami ngayon ni Lolo. Hindi namin alam kung kailan kami makakabalik. Po, aalis na kayo dito ni Lolo Ismael? Sige po. Pabalik na lang po ako sa bahay ni Nanay Alda. Oh, wag. Dito ka mananatili. Benny, hindi na tayo aalis ha. Dito na tayo titira. Hindi natin pwedeng pabayaan si Kevin. Masyado pa siyang bata. Pero Akala ko po sige na. Pumasok na tayo sa bahay. Hindi hamak na mas magandang lugar na ito kaysa sa atin. O sige, tayo na. sige po, Lolo Ismael. O Kevin, tara na raw. Pagkapasok namin sa bahay, ipinagpatuloy namin ang pagkukwentuhan. Inilahad sa amin ni Kevin ang lahat. At namangha kami nang sabihin niyang oras pa lang ang pagitan mula nang umalis siya roon. Pero para sa amin ay halos kalahating araw na. Dahil hindi na rin kami aalis, minabuti na muna namin maghanda na makakain. Habang kumakain, hindi namin maiwasang usisain si Kevin patungkol sa mga totoo niyang magulang. Hindi ko nga akalain na kahit maikli lang ang oras na nagsama kami ng mga magulang ko, naging magaan na kaagad ang loob ko sa kanila eh. Wala pong kahit na anong tanong sa isipan ko. Kasi po, ipinaliwanag naman nila ang lahat sa akin. Talagang ganyan, Kevin. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, sila pa rin kasi ang magulang mo eh. Maswerte ka nga kasi nakilala mo sila sa panahon na talagang kailangan mo ng tulong. Teka, ano bang sinabi nila sa'yo? Bakit bigla silang pumayag sa pasya mo? Isang kondisyon lang naman pong hiningi nila. Maging manggagamot daw ako para makatulong sa mga tao. Sila po ang gagabay sa akin, Kuya Benny. Total naman po, nasanay na ako sa pagiging tao. Ipagpapatuloy ko na lang daw po yun. Tamang-tama yan. Makakatulong ka sa amin ni Lolo Ismael. Mas mabuting yan ang ibinigay ng misyon sa iyo ng mga magulang mo eh. Kapag naalaman ng mga tao na wala na mga aswang dito at ligtas ng tira ng baryong ito, kusa na silang titira dito. Tama ka dyan, Apo. Bala ko rin bumalik sa panggagamot eh. Saka sigurado na hindi nakatatakutan ng liblib na baryong ito. Magiging isang panaginip na lang kung ano man ang nangyari dito. Magmula nung araw na yung, Kabanong, sa amin na tumira si Kevin, hindi na rin kami umalis sa nasabing baryo at minabuting tirhan na lang ang naiwang bahay ni Tio Mauro. Naging tama ang hinala naming tatlo. Pagkaraan lang kasi ng ilang buwan, may mga tao nang lumipat sa baryo saka doon na nagpasyang tumira. Sinunod naman ni Kevin ang misyon na nakaatas sa kanya at dalawa na sila ni Lolo Ismael ang nanggagamot. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat uli sa inyong pagsubaybay ngayon sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po, sana po'y huwag niyong kalimutan mag-comment at mag-like ha.
At kung di pa ho kayo nakakapag-subscribe, maaari po sanang mag-subscribe na kayo sa channel na ito. Ngayon, kung medyo nabitin po kayo, naglalambing po ako na sana'y dalawin niyo po yung dalawa pa nating channel. Ang Pamela Clamil Channel kung saan ako po'y nagnanarito bilang si Lolo Pael at ako din po bilang Kabanong. Puntahan niyo rin yung bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. At may mapapakinggan din po kayo na narration na meron na pong music and effects. Kaya mas pinaganda po yun. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Para hindi po kayo mahirapan, ilalagay po namin sa pin comment ang links ng nasabing channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!